Ulat. General Ares, nakapasok na si Haring Caesar sa lungsod ng dakilang Siya. Mga kawal, ang Diyos ng digmaan sa Hilaga, Haring Caesar, ay nagtungo na kasama ang hukbo. Mawawasak ang dakilang Siya ngayong araw. Sugod. Mabuhay ang Haring Caesar. Hari ng dakilang Siya. Sa harapan ng dakilang Siya, bawal ang mga Diyos. Ikaw ang pumatay kay Haring Caesar. Mga kawal, ipaghiganti si Haring Caesar. Patay. Patay. Hari ng dakilang Siya, ikaw naman ngayon. Ang makialam sa akin, hanapin mo ang kamatayan. Pagpupugay sa hari. Nalipol na ang kaaway sa Hilaga. Tapos na ang 5 taong pagbabawal. Nag-aalimpuyo ang hangganan. Hinihiling ng soberano, bumalik sa pagiging hari ng Siya. Kumusta ang mga plano sa pamilyang Shen? Lihim ninyong tinaguyod ang angkan. Pinaunlad ang Shen Corporation. Ang inyong asawang si Shen Wanteng, ang naging pinakatanyag na babaeng CEO sa Jiangcheng. Sa malapit na panahon, ang angkan Shen magdaraos ng seremonya ng pag-akyat. Noong ipinagbawal ang aking pagkahari, nitong mga tao, maraming dinanas si Wanting. Ngunit tapos na ang 5 taon. Oras nang ibunyag ang totoong ako. Bigyan siya ng ligaya. Mahal, bakit ka na parito? Hinahanap ka ni CEO Shen para magdiborsyo. Diborsyo. Isang araw-araw na pakikipag-usap sa buhangin at semento, ang walang silbi mong buhay, wala kang pag-unlad o ambisyon. Isang tunay na lalaki, ang naging katatawanan. Tumahimik ka. Zhang Dongsheng, hiwalayan na natin. Ayokong patagalin pa ito. Zhang Dongsheng. Kahit na basura ka, dapat may hiya ka naman. Si MS Shen ngayon ay CEO ng pampublikong kumpanya. Bukod pa, bukas ay seremonya ng pag-akyat ng Shen. Maitatala ang Shen sa top 10 ng Jiangcheng. Sa araw na iyon, si MS Shen ay aakyat sa tuktok ng Jiangcheng. Ikaw naman. Sa tingin mo ba ang katayuan mong hampas lupa ay karapat-dapat kay MS Shen? Harapin mo ang buong mataas na lipunan ng Jiangcheng. Ling Wei, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Basang sisiw na walang pag-asa. Anong sinabi mo? Sinabi ko, basang sisiw ka. Ang yaman ng Shen ay dahil sa... Tigil na, Zhang Dongsheng. Walang ambisyon, okay lang. Pero ngayon para sa hamak na dignidad, sinasabing ang Shen ay umanga dahil sa iyo, ang pakikipag-asawa sa mong tulad, ang pinakamalaking pagkakamali ko. Wanting ako. Zhang Dongsheng dapat mong maintindihan, ang Shen ay magiging isa sa top 10 pamilya ng Jiangcheng. Ikaw naman, ang pagitan ninyong dalawa, ay parang langit at lupa. Paano magkatugma ang basang manok at phoenix? Ikaw, ay hindi karapat-dapat kay MS Shen. Dongsheng, babayaran kita. Ito ang kabayaran ni MS Shen, 30 milyong dolyares. Punuin ang kanyang sira-sirang kotse. Ipakita natin sa kanya ang pagkakaiba ng buhangin at pera sa kanyang kotse. Wanting Shen, nagpapakasasa ka sa pera at kapangyarihan. Tatapakan mo ang 5 taong pagmamahala. Hindi na ako bata. Nangakong bibigyan mo ako ng magandang buhay. Sa pagtatrabaho sa konstruksyon mo ba ako papaligayahin? Ito ang sinasabi mong kaligayahan.
Nagbabago ang tao habang tumatanda. Wanting, ako talaga ang... Wala akong nakikitang kinabukasan. Wala talaga. Hindi ko makita. Wanting. Maghiwalay na tayo. Walang kwentang Zhang Dongcheng. Pumirma ka na. Limang taon kong tahimik na pinagtanggol ang pamilya Shen. Inalagaan ko ang yaman nila. Pinausad ko ang negosyo. Ito ang kapalit ng pagmamalasak. Zhang Dongcheng, tapos na ang paghihiwalay ninyo. Huwag ka nang magmakapalang mukha. Manligaw pa kay Madam Shen. Bukas ang promosyon ceremony ng pamilya Shen. Ayaw kanyang makita. Tama na. May pupuntahan pa si Madam kasama si Young Master Zhao. Sa business dinner mamayang gabi. Aalis na kami. Tanggapin mo na ang katotohanan. Lalaking umaasa sa kababaihan. Walang silbi. Hindi katulad ni Young Master Zhao. Prime rong pamilya sa Jiangcheng ang mga Zhao. Nag-iisang tagapagmana. Dahil sa kanya, nakasali ang pamilya Shen sa lista ng mayayaman. Anong nagawa ni Zhao Zihao? Ako ang nagpaangat sa pamilya Shen. Ikaw, hindi ka panipaniwala. Mapanghamak na babae. Pag nalaman mo ang totoo kong pagkatao, sa tamang panahon, huwag kang magsisisi. Nagsisisi ako. Nabuwang ka na ba? O nagkakadilusyon ka na? Nakakatawa ang pagpapanggap mo. Hoy, Hija, sa tamang panahon, babaliin ko ang panga mo. Babaliin ang pangako. Nangangarap ka pa rin. Sa seremonya ng promosyon bukas. Huwag kitang makita roon. Pakakalmutin kita. Lingwei, sakay na. Pagbati, Dragon Lord. Ang pag-angat ng Shen family. Nayari na ba? Ayon sa utos ninyo, ang promosyon ng Shen family ay ginawa ng first class. Para na silang hari, masisilaw ang buong Jiangcheng sa kanila. Nakakaailap. Sayang. Itinataas ko ang Shen family. Pero hiniwalayan ako ni Wanting. Kaya bang, ang kapal ni Wanting? Gusto ko sanang magpasorpresa, pero... Dragon Lord, dahil sa inyo umangat ang Shen, pero si Wanting, bulag sa katotohanan. Kanselahin ko na ang seremonya. Huwag, ituloy ang seremonya. Dragon Lord, bakit po? Gusto kong makita nila, at ng buong Jiangcheng, kung sino talaga ako. Ang inaakala nilang basura, ay isang dragon. Sundin. Wanting, kapag nakita mong ang tinatanggihang lalaki, ay nasa antas na di mo abot, magsisisi ka kaya? May tawag po kayo, Miss. Hello. Miss Mingyo, hinahadlangan ako ni Dragon Lord na sabihin sa inyo ang kanyang kinaroroonan. Pero ngayon, kailangan ko nang magsalita. Nasaan si Kuya Dongcheng? Nasa Jiangcheng Shen family si Dragon Lord. Ipaalam na mag-take off ang eroplano agad. Pupunta na ako sa Jiangcheng. Opo. Hindi ka na makakatakas. Anak, hindi ko akalain, sa loob lang ng 5 taon, ang aming pamilya ay umangat mula sa hindi kilala tungo sa pagiging isa sa top 10 families ng Jiangcheng. Tunay itong karangalan, at nakakapagpasaya sa mga ninuno. Ina, sa darating na promotion ceremony, ayon kay Young Master Zhao, may darating na mahalagang bisita. Ang pamilya natin ay tiyak na yayaman. Yung palamunin ng 5 taon, na walang kwenta. Umalis ka na. Aray, masakit ang daliri ni Kuya. 5 taon akong nagsilbi sa Shen family. Walang reklamo. Ngayong yumaman na ang Shen family. Itinapon na lang ninyo ako. Bakit naman? Kahit tingnan lang ang promotion ceremony. Hindi nyo pa ako papayagan. Zhang Dongcheng, huwag kang magpanggap dito. Ang Shen family ngayon ay nasa top 1 sa Jiangcheng elite list. Lahat ng nandito ay top family sa Jiangcheng. Anong karapatan mong tumayo dito? Anong karapatan ko? Hindi nyo maintindihan. Isang construction worker lang. Nagmamagaling ka pa? Dahil hiniwalayan ka ng ate mo, hindi mo matanggap no? Mukhang nababaliw ka na. Zhang Dongcheng, kung may sayad ka, dito ka sa mental hospital. Umalis ka na. Congratulations.
Congrats sa Shen family, sa pag-angat ninyo. Isang karangalan ang maka-attend sa promotion ceremony ninyo. Lahat ng tagumpay na ito, dahil sa Golden Phoenix ng Shen family. 5 taon lang, sumikat na ang Shen family. Ang bandila ng Shen family ay wawagayway sa buong Jiangcheng. Pinagpipitaganan ng lahat. Mga distinguished guests, asa kami sa tulong nyo, sa hinaharap. Hoy, grabe ang ganda ng ceremony. Bakit nakapasok itong palaboy? Dapat hindi siya invited. Ex ni ate na inayawan. Nakikipagkulit pa rin. Gago. Zhang Dongcheng. Siya pala yung palamunin ng Shen family. Zhang Dongcheng. Reyna ng palaboy si Zhang Dongcheng. Kilala siya sa buong Jiangcheng. Ngayon ko lang siya nakita. Zhang Dongcheng. Lahat dito ay VI pass ng Jiangcheng. Mga taong may kapangyarihan. Ikaw na ganyan ang itsura. Dapat mahiya ka na at umalis ka. Kapangyarihan. Pantay-pantay tayo sa Xia Kingdom. Walang superior o inferior. Zhang Dongcheng, hindi ka ba nag-aral o wala kang alam sa mundo? May mga ipinanganak na mayaman. At mahirap mula pagkabata. May nasa tuktok, may nasa ilalim. Ni hindi mo maintindihan. Talagang basura ka, Zhang Dongcheng. Mabait ako, tuturuan kita. Gago, makinig ka. Pera ang lakas ng loob, kapangyarihan ang tagapag-alalay. Walang pera, mali lahat ng gagawin mo. Kapag may kapangyarihan, parang spring season lagi. Mahirap ka, winter season ang buhay mo. Magaling, magaling. Anak, tama ang sinabi mo. Tulad ngayon, kami sa Shen family ay nakaangat na. Sinisikat ng lahat nakatingin sa amin. Samantalang siya, itinatapon na parang basura. Walang pumapansin sa kanya. Kung ganon, tingin nyo superior kayo kesa sa ordinaryong tao. Mali. Hindi lang isang level. Langit at lupa ang pagitan natin, sintulad ng langit at lupa. Ikaw na pala kang nakababad sa putik, dapat lamang mang-aral ng walang hanggan, sa aming antas ng langit. Ang mga mahalika ba'y may karapatang ipanganak? Ano ang sinabi mo? Sabi ko ang mga mahalika may karapatang ipanganak. Zhang Dongcheng. Ngayon ang dakilang pagtataas ng ranggo ng pamilya Shen. Ito ay napakalaking tagumpay para sa amin. Ayaw ko nang makipagtalo sa iyo. Gago ka, kung hindi ka aalis. Wala kang magandang aasahan sa akin. Umalis ka na. Iginagalang kita bilang dating biyenan ko. Zhang Dongcheng, ano ang gusto mo? Mama, wanting. Nandito ka na. Huwag kang magpahina ng loob. Alam kong may nararamdaman ka pa sa kanya. Sa pagtataas ng ranggo ngayon, maraming tanyag at makapangyarihan, kasama na si Young Master Zhao. Dapat kang maging matatag. Hindi ba natin siya mapapahiram ng konting panahon? Noong nakaraang 5 taon, nangako ka na siya'y magtatagumpay. Ngayon tapos na ang 5 taon. Harapin mo na ang katotohanan. Nakasalalay dito ang kinabukasan namin. Kung hindi mo susundin ang sinasabi ko, hindi ka na Shen. Bakit ka nandito pa? Hindi ba kita sinabihan kahapon? Ayaw ni Boss Shen na makita ka sa seremonya. Kahapon ko pa sinasabi. Ang tagumpay ng pamilya Shen ay dahil sa akin. Nararapat lang na narito ako. Walang kwenta ka. Ano ba ang sinasabi mo? Alam ko na. Ayaw mo talagang tumigil kay Boss Shen. Nakakainis ka na. Pati ba naman ngayon, ginugulo mo pa siya, para makabalik ka. Maging palamunin ka na naman. Wala kang karapatang magsalita dito. 5 taon akong nagtiis sa inyo. Araw-araw na paghihirap. Sa sarili ko lang ako umasa. Hindi kay Shen Wanting, lalong hindi sa angkan nyo. Tumayo ka na. Alam ko, masakit para sa iyo ang diborsyo. Nagdudulot ito ng matinding hapdi, kaya hindi mo matanggap ang katotohanan. Masyado kang nag-iisip. Kung nagsumikap ka lang sana, na pag-igihin ang sarili, hindi tayo maghihiwalay. Ang pamilya Shen ay nangunguna sa Jiangcheng. May makapangyarihang tumulong sa aming tagumpay. Itinaas ang bandila, iginawad ang medalya. Iilan lamang ang may ganitong karangalan. Sa buong mundo, ayokong makita kang ganito. Walang ambisyon. Huwag mo nang lapitan ng pamilya Shen. Isang maliit na angka, ang hindi ko kailangan. Ikaw ang hindi nakakakilala sa mundo. Ito si Kim Fihan. Kontrolado niya ang 80% ng restaurant. Sa Jiangcheng, 2.3 bilyon ang net worth. Ito si Emil. May 2 listed company. 8,000 empleyado. Top isa 0 pharmaceutical tycoon. Ito si Ginwi Siya. 3 bagong condominium project. Higit 30 gusali bawat isa. Malalaking proyekto. Zhang Dongcheng. Sa tingin mo karapat-dapat ka ba makisama sa mga bilyonaryo, makapangyarihan, business magnate? Isang ordinaryong tao. Hindi mo nga ako dapat kausapin. Katulad yang hampas lupa. Kahit security guard, hindi kwalipikado. Makihalubilo sa mababang uri. Nakakababa ng antas natin. Kayong mga mayayabang, akala nyo hari kayo pag yumaman.
Inilantad nyo ang kasamaan ng mga mayaman dito sa Jiangsheng. Tumahimik ka na. Mga bisita dito ay lahat mayayamang dugong bughaw. Ikaw na hampas lupa. Nang ahas maghusga. Kung ako sa'yo, hindi ako magpapakita. Tatakbo na lang ako. Kawawang hampas lupa, walang alam, makitid ang mundo. Ang bawat isa dito ay hindi mo maabot. Para sa top 10 pamilya. Para kang langgam. Madaling puksain. Zhang Dongcheng. Huling babala ko. Mga makapangyarihan. Ilag sa kanila. Mga haring ito, dapat layuan. Kayo mga aaping haring sinungaling. CJ, ngayong araw, ako si Zhang Dongcheng, tutulig sa lahat ng mayaman. Walang utang na loob ang taong ito. Ang ibang tao, hindi alam na katatawanan na sila. Kung empleyado ko siya, pinatalsik ko na sana, noon pa man. Zhang Dongcheng, tama na. Naaawa pa si Boss Shen sa'yo, pinapayuhan ka ng maayos. Huwag kang walang hiya. Sa pag-akyat ng pamilya namin, may mahiwagang VIP na, dadalo para sa amin. Huwag mong sirain ang mukha ng Shen family sa VIP. Mukhang gusto nitong hampasin. Sadyang masokista. Kanina hinayla mo daliri ko. Ngayon ipapakita ko. Tunay kong galing. Nako, nasira tiyan ko sa pagkahulog. Anak. Zhang Dongcheng. Hinampos mo anak ko. Zhang Dongcheng, binigyan na kita ng 30 milyon bilang bayad. Kulang pa ba? Hindi ko inakala, pwede palang bilhin ang pagmamahalan, lalo na hindi ko inasahan, na magiging ganito ka, kasuklam-sukla, katulad mo na sila. Nagbabago ang tao. Di ako mananatili sa fairy tale. Fairy tale. Ngayon ipapakita ko ang totoong fairy tale. Boss Shen, wala siyang alam kundi magyabang. Walang karapatan kang magsalita. Tumahimik ka. Dapat sa pagdiriwang ng Shen family sana, may sorpresa ako. Ibubunyag ko tunay kong katauhan. Pero wala na. Tunay na pagkatao. Ikaw Zhang Dongcheng. Anong dakilang katauhan meron ka? Di mo sasabihin, ang yaman ng Shen family. Dahil sa iyo, sa buong mundo, lahat ng mayayaman pinaghirapan ng maraming henerasyon, kahit swertehin ka man, kung walang tumulong, sino ang makakaabot ng rurok sa 5 taon? Naging top 1-0 pamilya kayo. Dahil lang sa akin, ako ang Dragon Lord ng Daxia. Zhang Dongcheng, tama na. Itigil mo yung kalokohan. Dragon Lord ka. Nababaliw ka na ba? 5 taon kang palamunin. Lahat umasa kay ate. Tapos ngayon, Dragon Lord ka daw? Ang kapal ng mukha, nitong hayop na ta. Ang tagumpay ng Shen family, pinaghirapan ko ng husto, sa pagod at puyat. Tapos isang salita mula, kunin lahat ng merito. Paano ka nakakapagsabi ng ganyang kasinungalingan? Pata kaming Dax Shalongjun, napakakalokohan. Siraulo ka. Siraulo ka, talagang baliw itong loko. Palamunin kang tamad, pakain sa asawa ang alam mo, tapos nangangahas ka pang, magsinungaling ng harapan. Zhang Dongcheng, lumuhod ka, kumiling ng tawad sa mga makapangyarihan. Hindi ko sila pagluluhuran, ni hindi ko sila dapat tawaran. Noong bata ako, nagpakasal ako sa... Akala ko magdudulot ka ng magandang buhay, magbibigay dangal sa Shen family. Pero ano ang ginawa mo? Ha, nagtrabaho ka sa konstruksyon. Kahit 1 siglo kang magtrabaho, o 10,000 taon pa. Hindi ka pa rin makapagbibigay karangalan. Ang asawa ko. Bakit hindi maging dakila? Sana'y iginagalang ka ng lahat. Para ipagmalaki asawa mo. Pero ikaw ay, walang ambisyon, walang paninindigan, puro kayabangan, at walang hiya. Pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. Ang pakasalan ka. Mukhang, kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala. Sa seremonya ng pagsulong ng pamilya, ayon sa tradisyon, bandila ng angkan, trono ng tagumpay, pagkaloob ng karangalan. Kami sa Shen family, magiging isa na sa 10 dakilang angkan ng Jiangsheng. Ang pagitan ninyong dalawa, parang langit at lupa na. Huwag ka nang mangarap pa. Tingnan mong mabuti, bandila ng Shen family yan. Para sa hamak na tulad mo, hindi maabot na langit. Mali. Hindi to bandila nyo at hindi langit yan. Ang lakas ng loob mo. Inagaw mo ang trono ko. Palitan ang bandila namin. Bumaba ka ngayon din. Zhang Dongcheng, seremonya ng pag-akyat ng Shen family, ginawa ayon sa ritual ng hari, hindi ko papayagan ng kalokohan mo. Gusto mong mamatay? Sabihin mo, ako at mga makapangyarihan sa Jiangsheng ang gagawa nito. Bumaba ka na ngayon. Mamamatay ka ngayon kung hindi. Zhang Dongcheng, huwag mo na akong ipahiya. Bumaba ka na.
Anong katayuan mo? Pinapababa mo ang Dragon Lord ng dakilang siya. Anong pagpapanggap yan? Kung ikaw ang Dragon Lord ng Xia, ako naman ang magiging Jade Emperor. Mga tauhan. Tumigil kayo. Ate, Shen Wanteng, anong ginagawa mo? Zhang Dongche. Dati tayong mag-asawa. Ayokong gawin itong masyadong malala. Pakiusap sa iyo. Tigilan mo na ang gulo. Sabi mo tamad ako. Ako ang Dragon Lord ng Xia. Sabi mo sinungaling ako. Mali ba lahat ng ginagawa? Zhang Dongche. May hangganan din ang pagsisinungaling. Sabi mo Dragon Lord ka ng Xia. Sino ritong maniniwala? Sino ang makakapagpatunay? Ako ang makakapagpatunay. Mga bulag na tao. Di ninyo nakilala ang tunay na dragon. Siya ang Dragon Lord ng Xia. Pagpugay sa Dragon Lord. maganda. Sino ka ba? Itutulak mo pa ang hayop na to? Bawiin mo ang kamay mo. Kung hindi, huwag kang iiyak pag naputol mga daliri mo. Sino ka talaga? Ang pagkatao ko. Di mo karapat dapat malaman. HMPH, P***, putang ina mo. Zhang Dongcheng. Napakababa mo talaga. Kakadivorce mo lang kay Boss Shen. Pangalawang araw pa lang, may babaeng nilandi ka na. Zhang Dongcheng, alam kong puno ka ng kalokohan. Akala ko ba, lakas mong lokohin anak ko, mambabae sa labas. Isa pang salita, mamamatay ka. Zhang Dongche, ano bang problema mo? Saan mo nakita tong babaeng to? Pangalan ng Dragon Lord. Pwede mong bastyusin. Maaaring malaman ang inyong pagkatao. MS, Shen. Huwag kang magmalaki. Kung hindi sa Dragon Lord, saan kukuha ang mga Shen ng kapangyarihan para makapagdaos ng napakalaki promos yung pampamilya? Ang mga Shen ay may suporta ng 3 dakilang pamilya. Bakit hindi nila idaos ang promos yung ito? Dumating ng sabay ang 3 pinuno, paumanhin sa aming pag-aabala. Hindi namin kayo inasikaso ng maayos. Shen Haoyu ng pamilyang Shen. Pagpugay sa 3 pinuno. Pagpugay sa 3 pinuno. Zhang Dongcheng, tigilan mo na yung kalokohan mo. Ang pinakamataas na, 3 pamilya sa Jiangcheng ay nandito. Isang salita lang nila, wala ka ng takas sa langit, wala ring daan sa lupa. Itatanong ko muli sa'yo binibini, sa suporta ng 3 pamilya, bakit hindi karapat-dapat ang mga Shen sa gintong talaan ng mayayaman sa Jiangcheng? Sa Jiangcheng ba na ito, golden list ng mayayaman, ay mapupunta sa isang batang babae na wala pang alam? Dragon Lord, pahintulutan ninyong ako ang magbigay ng babala sa lahat. Huwag magmadali, hayaan nating magtanghal. Ang mga payasong ito ng husto. Napaka-immature. Akala mo pag pinalitan ang bandila ng Shen ng Dragon Lord, ay magiging Dragon Lord ng Xia, sa pagdala ng magandang babae. Makakaloko ka sa mga makapangyarihan sa Jiangcheng, katawa-tawa, langgam na walang malay. 3 pinuno. Kakadiborsyo lang ni Zhang Dongche, kaya despera gumawa ng ganitong kalokohan. Pakiusap huwag ninyo siyang pansinin. Sige, bibigyan namin ng mukha ang pamilyang Shen, at siya ng pagkakataon. Zhang Dongche, hindi ka na parurusahan ng mga pinuno sa paglapastangan. Bumaba ka na sa trono. Kung ganon, dapat ko silang pasalamatan. Nababaliw ka na. Komportable pala ang trono. Ito yung trono ng misteryosong dako. Walang galang sa ang mga pinuno ay magpaparusa sa... Alam kong, lahat dito ay makapangyarihan. Isang bahin nyo lang. Ayayanig ang Jiangcheng. Ngunit ang kayamanan, katungkulan, at katayuan, sa paningin ko, ay mga hamak na langgam, walang kwenta. Ano ang sinabi mo? Nang ahas kang hamakin ng 3 dakilang pamilya, mga hamak na langgam, katawa-tawa. Napakakatawa talaga, sa buong lungsod ng Jiangcheng, 1,367,400 katao. Sino ang may lakas na manghamon sa amin? Dahil kay Binibini Shen. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, ngayon na. Lumuhad ka, sa harap namin, pagkakalooban ka ng awa, lumapit ka't lumuhod. Mga tauhan, hatakin siya rito. Takbo na. Mga duwag at takot mamat. Di karapat-dapat maging makapangyarihan. Ipapakita ko sa inyo kung sino ang tunay na hamak. Ang 3 pamilya, sa loob ng 10 minuto, mawawala na sa Jiangcheng. Anong sinabi mo? Sa Jiangcheng, wala pang sinuman ang nangahas na ganyan. Ikaw na, itinapon ng angkan Shen, basurang manugang. Anong pagpapanggap mo? Huwag mong isipin, ang iyong malaking bakal ay katakutan kita. Ang lalapastangan sa Dragon Lord, mamamatay. Mga 8 minuto na lang. Bago mawasak ang mga pamilya.
Kahit malakas ka, wala ring silbi. Sa mundo natin, kailangan ng koneksyon at kapangyarihan. Tama ka dyan, Zhang Dongsheng. Pigilan mo na ang kakulitan mo. Yung 30 milyon na binigay ko sapat ng pangkomporta sa buong buhay mo. Pero pinipilit mong hamunin ako. Ginamit mo pa ang pera para kunin siyang backer mo. Hindi ko ginagalaw ang maruming pera mo. Huwag mong isiping matibay ang babaeng to. Makakatipid sa'yo. Eksakto. Kung gusto ng 3 pamilyang patayin ka, isang salita lang ang kailangan. Sa totoo lang, wala akong konsensyang tinatap. Hindi mo ba nakikita kung saan ta? Anong lugar ito? Tigilan mo na ang kalokohan. Wala kang konsensya. Buti pa sinasabi mong wala kang konsensya. Shen Wanting, akala mo, iniwan mo lang ang isang, walang kwentang basura. Pero hindi mo alam, na tinalikuran mo ang daan patungong lang, ang durok ng kadakilaan. Hala ka, Zhang Dongsheng. Ang yabang mo talaga. Di ko na kinakaya. Tama na yan. Ang 3 pamilya ay hindi basta-basta. Akala mo ba'y mga pasang walang kuko? Isang babaeng marunong lumaban. Gusto mong takutin ng 3 pamilya? Panaginip mo yan. Isang pinagtapon ng Shen family na asawa. Nais mo pa sa loob ng 10 minuto. Wasakin ng 3 pamilya. Parang langgam na gustong gibiin ng puno. Walang pagkakataon. 2 dalubhasa. Sugurin nyo. Ano? 2 master ng Wu family. Natalo lang ni Zhang Dongsheng. Sa isang kamay lang. 5 minuto na lang ang natitira. Tol. Lakas ng mga pamilya. Hindi mo pa ba nasubukan? Pero ngayon bibigyan ka namin ng tsansa. Para maranasan mo ang impyerno. Dongsheng. Itong babaeng kasama mo. Kahit magaling lumaban. Makalaban ng daan-daan o libo-libo. Ipatawag ang lahat ng tao sa promotion ceremony. Ay, kung ganun, gusto ninyo akong patayin. Natakot ka na ngayon? Huli na. Handa ka ng mamatay. Dongsheng, humingi ka na ng tawad. Boss Shen, siyang kumakalat sa sarili niyang kamatayan. Huwag na natin siyang pakialaman. Lumuhad at magmano ng 100 beses. Pag nasaya ang 3 pamilya, baka ka paampunin. Hindi ako luluhod, gusto ko lang makita ang inyong palabas. Sa abot ng inyong makakaya, nais kong masaksihan ang pagkatakot ninyo at pagsisising walang katapusan, masisiguro kong masaya. Zhang Dongsheng, tumigil ka na sa kalokohan. Alam mo bang pinalala mo ang sitwasyon? Darating na ang mga tumakbo ka na. Shen Wanting, subukan mong tingnan kung ano ng kakayahan ang meron sila. Wala kang respeto. Bibigyan kita ng leksyon ngayon, mga tauhan. Itaboy nyo ito palabas. Tauhan. Tulong. Pasok kayo. Tumulong kayo. Pangulong Wu, nasaan ang mga tao mo? Yung sindikato niyong dakila? Hoy, huwag kang mayabang. Darating na ang mga tinawag ko. Pangulo. Pangulo, may masamang balita. Pangulo, yung 1,000 katao, mula sa grupo, nasilo sa ambush. Ano? Magaling ang palabas ng mga wang, dagdagan ng benepisyo. Nakaupo ako dito. Mga makapangyarihan, tumayo kayo ng maayos. Tingnan mo, ang lakas ng loob niya. Baka talaga siyang Dragon Emperor ng Xia. Tama ka. Kahit na peke man, ang lakas ng dating niya, parang totoong-totoo. At ang galaw niya ay di pangkaraniwan. Mga panauhing pinagpipitaganan. Si Zhang Dongsheng, hindi kailanman magiging Dragon Emperor. Itong lalaking ito, 5 taon nang palamunin sa amin. Sa konstruksyon, ang trabaho niya ay pinakamababang uri ng trabaho. Kung siya ay Dragon Emperor, bakit ganito? Tama. Kilala namin siyang lubusan. Anong uri siyang tao? Kami ang pinakamay alam. Isang sinungaling at manloloko. Magaling magkunwari, huwag kayong padala sa kanya. Kung pati ang pamilya Shen, siguradong totoo ito. Isang makapangyarihan, magpapakalugmok sa konstruksyon, hindi ka panipaniwala, makatwiran, tiyak na impostor siya. Sino ka talaga? Ang pangalan ko, palaging katumbas ng pabigat. Kung gustong muli ninyong marinig, ito na nga, kayong mga salita lang ang kayang sabihin, wala namang kaya sa gawa. Ang sinasabi ninyong pagpatahimik, ang inyong pagbabanta. Nakaupo lang ako rito ngayon. Kayong mga makapangyarihan. Anong magagawa ninyo sa akin? Zhang Dongsheng, huwag mo akong lolokohin. Alam kong may pakana ka, itong magandang babae. Ang dahilan ng pagmamalaki mo? Tangina, ang bobo mo. Hindi mo pa rin nakikita. Mga traidor kayong lahat. Binibini. Magkano ba ang ibinayad dito sa'yo? 10 milyon. 20 milyon. Ang pamilya Zing ay mayaman. Nasa ika-74 na pwesto sa richest list ng bansa. 3.8 bilyon ng yaman. Kahit mayaman ka, wala akong pakialam. Simple lang. Gusto ka nilang bilhin. Tama ang hinala ko.
Kung sasama ka sa amin, sa pagpatay sa basurang ito, tutulungan kita, basura. Mag-aambag ako ng 100 milyon. Ang Wang family 100 milyon. Ang Wu family ay sasabay. Magbibigay ako 100 milyon, 20 milyon mula sa akin. Kung hindi natin siya gigisahin, lahat tayo maaaring mapahiya sa Jiangcheng. Ako din 20 milyon, 10 milyon sa akin. 8 milyon mula sa akin. 8 milyon din ako. 3 milyon ang bag ko. 12 milyon sa akin. Zhang Dongcheng, kaming elit ng Jiangcheng. Kayang mag-ipon ng 500 milyon. Sa pinakamadaling panahon, anong tsansa mo pa? 500 milyon na tunay na salapi. Para pagsilbihin ang isang karaniwang tao. Malaking halaga talaga. Hoy, etong magandang dilag. Nandito ang 500 milyon. Basta't huwag mo nang protektahan. Sa iyong lahat itong 500 milyon. HMP. Ano ba? Kulang pa ang 500 milyon. Pagtataksil kay Poong Dragon. Panaginip lang yan. Ayaw sumuko nitong babae. Anong gagawin natin? Kaming mga makapangyarihan. Di makuha si Zhang Dongcheng. Wala tayong magawa. Ano? Mga makapangyarihan sa Jiangcheng. Sa isang ordinaryong tao, wala kayong magawa. Masyado kang makapal. Sugurin nyo. Sinong may bayag? 10 minuto na, mga angka ng Zheng, Wu at Wa mawawala na sa Jiangcheng. Ipapakita ko ang tunay kong kapangyarihan. Gagaw ka. Isang siglo na ang angka namin dito. Konektado sa taas. Lahat sumusunod. Papatayin mo ang angka namin. HNG. Walang kakayanan. Parang tipak. Walang saysay. Sa buong Jiangcheng. 1,367,400 na tao. Sinong lalaban sa amin? Saksi. Panginoong may-ari. Ang angkanwang ay hinati ng isang higanteng espada. Sa kalagitnaan nito. Ano? Saksi. Panginoong Wu. Ang korporasyon natin ay dinurog ng higanteng espada hanggang maging lapad. Anong espada? Anong klaseng espada? 300 bilyon ang yaman ng aming angkan. Paano tinalo ng isang espada? Ang lahat ng ito, Panginoon. Sino bang Diyos ang nagalit sa atin? 10 minuto. Sa loob lang ng 10 minuto, 3 makapangyarihang pamilya ay biglang nag-iba. Ito na kaya ang tunay. Nakapangyarihan ni Zhang Dongcheng? Hindi pwede. Imposible. Mga mapang mata sa kapwa. Umuwi ka muna. Ako na ang bahala dito. Wakas na. Tapos na. Ang sentenaryong pamana ko. Nasira sa loob ng 10 minuto. Mga makapangyarihang parang Diyos, tingnan niyo sarili niyo. Anong bahaging makadiyos? Ang tinaguriang top stream ng Jiangcheng, ang mataas na lipunan. Lahat ay mga katawa-tawang biro. Maaari kong bigyan kayong 3 ng isang pagkakataon kung luluhod kayo sa harap ko. Marahil, pagbibigyan ko kayo ng kaligtasan. Paano naglakas loob si Zhang Dongcheng? Bibigyan ko kayo ng 0 minuto. Sa loob ng 0 minuto, kung hindi kayo luluhod, ang 3 dakilang angkan, mawawalan ng pag-asa at wala ng kinabukasan. Zhang Dongcheng. Hindi mo mabibisto ang Jiangcheng. Dumating na si Ginoong Zhao. Sa wakas dumating si Ginoong Zhao. Isang palamuning lalaki. Ang naglakas loob na magyabang. Kahit magtulungan ang 3 angkan, hindi nila ako kayang talunin. Ano pa ang magagawa ng Zhao family? Ano pa ang magagawa nila? Walang kwenta. Huwag mong ikumpara si Ginoong Zhao sa mga ordinaryong tao. Siya ang tagapagmana ng pinakamakapangyarihang angkan. Zhang Dongcheng. Nakatira ka sa Shen family. Nang walang ambag. Ngayon umaasa ka pa sa isang babae, lalo kitang napopootan. Ang tronong ito ay para lamang sa makapangyarihan at mahiwagang tao. Ikaw na nakaupo sa ginintoang trono at hinamak ang mga makapangyarihan ay dapat parusahan. Ang kapalaran mo'y kamatayan. Isang beses ko lang sasabihin. Bumabai, hindi ba? Ako'y maghaharing makapangyarihan at umangat sa lahat. Where? Wala kang karapatan. Kung magsalita ka pa, kahit si Jesus di makakapigil sa'yo. Sinabi ko na. Kayang manghamon. Sa dakilang Dragon Lord Manlay. Hoy, magandang dilag. Magaling ka sa labanan. May angas sa galaw. Bakit ka maglilingkod? Sa basurang ito? Makipagkilala. Ako si Zhao Jihao. Nang kilalang angkan ng Jiangcheng. Sumunod ka sa akin. Kotse, mansion, mga mamahing gamit. Lahat sa'yo. Yaman habang buhay. Sige na. Gastos lang alam nyo. Walang originality. Dito sa mundo, pera ang solusyon sa lahat. Pag di mabili, kulang lang ang offer. Eto, 10 bilyon ang alok ko. Walang kupasang yabang ni Zhao. 10 bilyon agad ang offer. Ganito ang mundo ng mga mayaman sa mahihirap. Kahit matigas buto nila, hindi kakayanin ang bigat ng pera natin. May prinsipyo ka pala. Gusto kita. Kulang 10 bilyon. Dagdagan ko pa. 1.5 bilyon. 2 bilyon. 3 bilyon. Grabe ang laki ng alok ni Zhao. 3 bilyon para lang. Mapasakan niya ang babae. Sobrang yaman talaga ni Zhao. Hanggang 3 bilyon na? Sige, diretsa na.
Itigil mo ang pagsalba. Sa palpak na ito, bigyan kita. 10 bilyon. Ha, 10 bilyon. Tama si Mr. Zhao. Lahat ng tao may presyo. Ang presyo ng dilag na ito ay 10 bilyon. Sabi ko na. Dumating si Mr. Zhao. Lahat ay ayos na. Zhang Dongcheng, wakas mo na. Eto yung dilag, nakuha na ni Mr. Zhao. Abangan ang susunod. Ang tagal mong nagkunwari. Paano mo itutuloy? Makibagay sa panahon. Mabuti ang pagbalik loob mo. Zhang Dongcheng. Panahon mo nang mamatay. Nanay, huwag mo akong ipagdalhin. May mahal na ako. Huwag mo nang alamin. Basta isang importanteng tao. Gustong alila ako. Karapat dapat ka ba? Ikaw, nababaliw ka. Tumahimik ka. Ano kung kita pinalo? Hinamak mo ako? Ako ang... Anong ang? Naglabas ako ng 100. Ilan? Tama na ang paghampas. Dilatang mangmoang mong mga mata. Ito ang dakilang dragon. Di mo pwedeng hamakin. Mr. Zhao, kay abangan. Ang lakas ng loob mo. Ganito tratuhin si Mr. Zhao. Pakawalan mo si Mr. Zhao. Zhang Dongcheng. Sobra na ang kalokohan. Makinig ka sa akin. Huwag nang palalimin ang sitwasyon natin. Shen Wanting. Hindi na lang ito problema nating dalawa. Problema ko na ito sa kanila. Ikaw lang mag-isa. Kakalabanin mo ang mga makapangyarihan sa lungsod. Alam na alam kita. Kung may ambisyon ka lang sana, magsumikap kang tunay na lalaki. Imbis na araw-araw, magpagulo sa konstruksyon. Ako pa kaya ang iiwan sa'yo. 5 taon na ang nakalipas. Ang pamilya niyo noon ay isang ordinaryong pamilya lang. Kung hindi dahil sa akin, saan kayo ngayon? Gago ka. Huwag kang magkalat ng kasinungalingan. Wala kang sinasabi kundi kabalbalan. Puro kasinungalingan ang bunganga mo. Kami pa sa Shen family ang nangangailangan sa'yo. Ikaw mismo ang walang dignidad. Zhang Dongcheng, tigilan mo ang kahihiyan. Ito ang promotion ceremony ng Shen family. Pinakamarangal na sandali ng aming pamilya. Pinagtiisan kita ng matagal. Lubos na naubos na ang pasensya ko. Pakawalan ninyo si Young Master Zhao. Makikiusap ako. Umalis ka sa seremonyang ito at lumayo ka sa paningin ko. Mahigit na tayong mag-asawa. Ganito ang sasabihin mo sa akin. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Tingnan mo ang itsura niya. Ayaw niyang bitawan ang komportableng buhay sa Shen. Natatakot siyang itakwil ng pamilya. Walang babae magpapakasal sa isang palpak. May babaeng handang pakasalan siya. Song Mingyu ng Longyin Song Family, handang pakasalan ng Dragon Lord. Dalhin ang dot ng Song Family, iharap dito. Dowry ni Song Mingyo ng Longyin. 10 truck na purong gintong barya. Pribadong paliparan ng Longyin. May 100 pribadong eroplano. Bansalang mansyon ng Longyin. 10 napakagandang mansyon. Sagradong singsing ng emperador. Antikong hinlalaki ng hari. 10 truck na ginto. Napakaraming ginto. 100 eroplano sa paliparan. Bilyon-bilyon ang halaga. Ang bansalang mansyon, tirahan noon ng prinsipe. Tanging mga makapangyarihan ang makabibili nito. Pag-aari ng emperador. Katumbas ng pambansang kayamanan. Hindi mabibili ng salapi. Magsialis muna kayo. Mga taong walang alam, bingi, bulag at mangmang. Di nakikilala ang tunay na hari. Sino ka naman? Wang, hinaan mo ang boses. Kilala ko siya. Sino ba siya? Nagmamalaki sa amin. 3 pamilya. Siya ang prinsesa ng Angkansong. Pinakamakapangyarihang pamilya. Ha? Pinakamakapangyarihan sa Longyin. Diyos ko. Longyin ang sentro ng kapangyarihan. Kontrolado ng Angkanso. Walang may lakas na lumaban. Kuya Dongcheng, itinakwil ka ni Shen Wanting, ngunit gusto kita, pakasalan mo ako. Mingyu, bakit ka nandito? 5 kataong nagtago sa akin, 5 rin taong hinanap kita, hirap na hirap akong makita ka. Sinabi ko na sa'yo, kapatid lang kita. Huwag mong sayangin ang kabataan mo. Ayaw ko. Sasama ako sa'yo, kahit walang pangalan. Kahit ikalawa. Kayong magkatambal na salbaha. Zhang Dongcheng, kakakasal lang sa anak kong babae. Sabay makikipagrelasyon sa kerida. Eto na kayong dalawa, kayong mga walang hiya. Dito makulit na nanunulsol, kay Boss Shen ng gugulo. Doon naman nakikipagkantsawan sa ibang babae. Zhang Dongcheng, gusto mo pa ng 2 babae? Kaya pala may malakas na katulong. Merong MS, Song ang backer mo. Itong walang kwenta. Expert sa pagsandal sa babae. Umaasa sa ibang babae. Zhang Dongcheng. Sino naman sa'yo si Imes? Di mo ba sasabihin ang paliwanag? Tumahimik ka na Shen Wanting. Plastic. Ano ang sinabi mo? MS, Song. Naloko ka ni Zhang Dongcheng. Nitong gagong to. Di naman totoong dragon siya. Ha? Construction worker lang to. 5 taong palamunin ng Shen. Walang silbi kundi mabuhay. Lahat sa Jiangcheng. Makakapagpatunay. Tama.
Kami sa Shen family sasaksi. Siya ay basurang di matulungan. Tatlong pamilya ng Jiang Cheng, makakapagpatunay, si Zhang Dongcheng, gamit ang pangalan ni MS, Song, nagpapanggap na makapangyarihan, nang gugulo, ako mismo sasaksi, itinakwil siya ng pamilyang Shen, parang asong walang amo sa kalsada, ni hindi man lang makainom ng mainit na sabaw, naging galit kay Binibining Shen dahil sa pag-ibig, ayaw makita ang tagumpay ng pamilyang Shen, lahat ng plano'y nakabalangkas, upang ibagsak si Binibining Shen, Binibining Song, huwag kang mabulag, sa mga matatamis na salita nito. Putang ina. Ayaw ko nang makipagtalo sa mga walang kwentang tulad ninyo. Narito ang aking babala. Sino man lalapastangan kay Kuya Dongcheng, titikman ng galit ni Song Mingyu. May gustong sumalungat, harapin ninyo ako. Ginagamit ninyo ang kapangyarihan upang apiin si Kuya Dongcheng. Kaya gagamitin ko ang pangalan ng Song family mula Longyin. Patas na laban, di ba? Hindi mo kayang kontrolin ng Jiang Cheng. Tatay. Anak, sino ang nanakit sa'yo? Si Binibining Song po. Binibining Song, ang pamilyang Zhao, ay pangunahing mayaman sa Jiang Cheng, kahit Longyin Song ka man. Dayuhan ka pa rin dito. Alam mo ba ang kasabihan? Huwag mo sanang kakalimutan. Anong kasabihan? Kahit malakas na ahas man. Ikaw, tatay, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Isang hamak na leader pamilya. Ang dami mong sinasabi. Hindi ako dragon. Ngunit ako'y phoenix ng kalangitan. Hindi mo ako mapag-uutusan. Binibining Song, iginagalang ko ang iyong katayuan. Ngunit hindi ibig sabihin na malulupig ang aming pamilyang Zhao. Lulupigin kita. Anong magagawa mo? Akala mo ba sa Jiang Cheng, wala nang makakapigil sa'yo? Ang seremonyang ito ng pagsulong ng pamilyang Shen. May darating na napakahalagang tao. Alam mo ba kung sino? Sino? Ang pinuno ng Green Dragon Hall ng Martial Temple, Dakilang Dragon. Kahit gaano ka kalakas, mas malakas ka ba kay Dragon? Diyos ko. Seremonya ng pamilyang Shen. Green Dragon Hall pala ang nag-organisa. Galing mismo sa kanilang pinuno. Yun pala, ang misteryosong panauhin sa seremonya ay si Dragon mismo, pinuno ng Green Dragon Hall. Biyaya ng ating mga ninuno. Ang pamilyang Shen. Tiyak na angat na. Sawan ako sa inyo. Kuya Dongcheng, ang mga ito'y ayaw maniwala hanggat hindi nakikita. Mga siraulo talaga. Itong walang galang, mapagmalaking basura. Binibining Song, huwag mong sobrang pahalagahan yan. Kung hindi sa aming Shen family na nagbigay sakyang pagkain, si Zhang Dongcheng patay na sana sa gutom. Kung wala kaming Shen family, ano ba ang halaga niya? Ngayon, ang aming Shen family ay kinilala ng Dragon Lord, ng Green Dragon Hall. Tulad ng isdang tumalon sa Dragon Gate, kahit alila man ng Shen family, igigirem parang hari sa labas. Walang kwentang tao. Gusto mo pang sirain aming seremonyang pagtaas? Wala ka ng pagkakataon. Zhang Dongcheng. 5 taon ka namin sa Shen family. Kami ang bumuhay sa'yo, nag-alaga sa'yo, pero tago kang nakikipag-relasyon sa Song family. Alam kong, gusto mong patunayan sarili mo. Patunay ng dignidad at kakayahan. Lahat ng meron ka galing sa babae. Sa Shen family, sa akin, at ngayon gagambala ka pa? Kay Song ka umaasa. Nakakaumay ka na ng sobra. Bumuhay, nag-alaga? Ako ang nagtanggol sa Shen family. Sa loob ng 5 taon, ako ang nag-angat sa inyo bilang marangyang pamilya. Gago, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ate, sinungaling at palamunong ito. Kung hindi sa amin, wala kang silbi. Paparating na ang Dragon Lord. Pagdating niya, lahat ng pagkukunwari mo, mabubunyag na. Kung ganyan ang paniniwala nyo, hintayin natin ang Dragon Lord, at makikita ninyong kanino siya luluhot. Huwag kang magsisisi. Hindi ako magsisisi. Ikaw ang magsisisi sa huli. Narito na ang Dakilang Qinglong. Dumating na si Dakilang Qinglong. Nandito na si Dakilang Qinglong. Dakilang Qinglong. Dakilang Qinglong. Dakilang Qinglong. Dumating na po talaga kay... Dakilang Qinglong, inyong pinagmulan ng aming angkan upang itaas ang bandila ng Shen at ipagkaloob ang parangal. Ito'y pinakamataas na karangalan. Walang katumbas na karangalan. Dakilang Qinglong. Ang Shen ay naging top 10 pamilya sa talaan ng mayayamang angkan. Lahat pala'y dahil sa pagkilala ng Dakilang Qinglong. Ito'y tunay na espesyal na biyaya sa aming angkan. Sa inyong patnubay, tiyak na anggat ang Shen. Hindi kami bibaygo sa inyo. Pinagpala kayo. Umasenso ng husto. Sayang lang. Dakilang Qinglong. Ano kung sayang? Sayang lahat kayong may kapansanan. Bulag sa katotohanan. Ano? Dakilang Qinglong. Ano po ang mali namin? Pati kayong mga may impluensyang pamilyang ito. Puro kayo hungkag. Walang pangunawa. Di nakikilala ang kadakilaan. Poong. Ano po ang kasalanan namin? Di ka karapat dapat makipag-usap. Ako ang pinakamayaman sa Jiang Cheng. Wala akong pakialam.
Punong Qinglong. Nagpapugay sa Dragon Emperor. Dragonong hari ng Daksha. Siya. Ito. Paano ito nangyari? Asawa siyang palamunin ng Shen. Paano siya naging Dragonong hari? Dakilang Qinglong. Baka nagkakamali po kayo. Siya'y itinaboy ng aming angkan. Walang kwentang manugang. Itinakwil na asawa. Paano siya naging makapangyarihang Dragonong hari? Mag-ingat ka. Kapag sinabi mo pa ang walang kwenta, papatayin kita ngayon din. Huling pa siya sa angkan Shen, Qinglong. Ang mga bulag na, may impluwensyang tao ng Jiangsheng. Bigyan ng leksyon. Opo, 3 Panginoon ng Jiangsheng. Lumabas kayo. Lumuhad sa harap ng Dragonong hari. Mahal na Dragonong hari, di ko alam na kayo pala ang hari. Kung alam ko lang sana, kung nalaman kong kayo ang hari, di ko sasalingin ang kapangyarihan ninyo. Mahal na hari, mahabag po kayo, patawarin ninyo ako. Sinabi ko na kanina. Binigyan ko kayo ng 0 minuto. Kaslawalan, lumampas ng 1 minuto. Kawan ninyo kami mahal na hari. Mapang-api at mapagmalaki. Naghasik ng kawalang galang sa hari, walang takot sa kamatayan. Simula ngayon, mawawala ang Zing, Wo at Wang sa Jiangsheng. Opo. Awa na po, awa na. Kawan ninyo kami. Panginoong Dragon, iaalay ko ang lahat ng ari-arian ko, 78 bilyon. Mangyaring ipagkaloob ang inyong awa, bigyan ng pagkakataon ng pamilya Zhao. Tatay, ibinigay mo ang yaman ng pamilya natin, nang buo sa kanya, mabubulok tayo sa kalsada, magiging pulubi na. Suwail, una muna ang ating buhay, walang silbi ang pera kung patay ka na, hindi. Hindi ako naniniwalang siya'y Dragon ng dakilang siya. Suwail, gusto mo bang mamatay ang buong angkan? Ang pamilya Zhao ay may 1,000 bilyon, bakit tayo matatakot sa kanya? Hindi ako luluhod. Ang kapal ng mukha mo. Manggahas kang magmalaki sa harap niya. Panginoong Dragon, iniayos na namin ang aming pamilya, maging mahabagin po kayo. Ang lahat ng yaman ng Zhao ay ibibigay sa mga batang api. Layas na. Salamat po sa inyo. Anak, ayos ka lang ba? Umalis na tayo. Ngayon, kayo naman ang susunod. Hindi. Impossible ito. Ikaw ay nanatili sa Shen family. Umaasa sa amin ng 5 taon. Shen Wanteng, ikaw ang pinakabulag dito, kung hindi sa utos ni Dragon Lord. Ang Green Dragon Hall ng Daksha, ang lihim na tumulong sa inyo. Sa Shen family lang, makaangat sa 5 taon, mula sa hamak na pamilya, tumanyag sa Jiangsheng. Kung hindi asawa ng Dragon Lord, ang mabilis na pag-unlad, at mataas na posisyon, ang malaking yaman, ang seremonyang parang hari, ng pamilya mo. Dahil sa'yo, paano mo ito makakamit? Dahil lang sa 5 taon? Karapat-dapat ka ba? Ako. Tingnan ninyong Shen family, puno ng mga dakila, at makapangyarihan. Ginagalang kanila, nagseselos sa'yo, nagpapanggap lang, bilang babae lang. Sa tingin mo makakamit mo ang respeto nila? Wala kang karapatan dito. Shen Wanteng, tingnan mo, lahat ng mga narito, sino ba talaga ang para sa Shen family? Lahat sila, naghahangad ng kapangyarihan sa lipunan. Ang pag-unlad, maaaring Shen family, Liu, Wang, Zhou family, kahit sino. Isang salita lang ni Dragon Lord, kahit sino, pwedeng maging dakila o maghirap. Ito, ang kapangyarihan ni Dragon Lord. Shen Wanteng, kung sa tingin mo, ang Shen Clan ay umasenso, dahil sa iyong sarili lang, kung sa palagay ng Shen Clan, na ang Dragon Emperor, ay pabigat sa inyo. Mabuti, sa utos ng Dragon Emperor, simula ngayon, ang Dragon Hall. Hinding-hindi na kami magbibigay ng proteksyon sa Shen Clan. Kayong Shen Clan ay magtitiwala na lang sa sarili. Lahat ng mayroon kayo, walang kinalaman sa Dragon Hall at sa Dragon Emperor. Hindi, mali. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Tama po kayo Dragon Lord, kaming lahat ay nadala. Ni Zhao Jihao, na Mandaraya. Ate, mag-sorry ka na kay kuya. Kung hindi ang Shen Corporation, mawawala ng tuluyan. Totoo. Dongcheng. Ikaw talaga ang Dragon Emperor. Ano sa palagay mo? Kung ikaw nga ang Dragon Emperor, bakit mo itinago sa akin? Kung sinabi mo sana, hindi sana tayo maghihiwalay. Tama na, ang dami kong sinabi sa'yo. May narinig ka ba kahit isa, sa paningin mo Wanteng? Bilang asawa mo, mali lahat ng sinasabi at ginagawa ko, kahit paniwalaan mo man ang katotohanan. Sinisisi mo pa rin ako ngayon. Ang pagsikat ng Shen family sa elite list, ako ang nagplano nito. Paulit-ulit kong sinabi, 5 taon kong pinagtanggol, ang inyong pamilya, dinala ko kayo sa ruro, ng tagumpay at yaman. Pero hinamak mo lahat, at sinabi kong, hindi nyo maunawa ang aking kalagayan. Nang sabihin kong Dragon Emperor ako, ganti mo ay isang malamig na sampal, ang kayabangan niyong kapangyarihan.
at katayuan, sa paningin ni Zhang Dongcheng, ay mga langgam lang. Ang tinapon nyo ay tunay na hagdan patungong langit. Walang katapat na rurok. Paulit-ulit kitang pinaalalahanan. Ikaw naman, Shen Wanting, ikaw ang paulit-ulit sumira sa ating pagsasama. Ikaw ang palagi tumapak sa aking dignidad. Ikaw ang walang tigil, nagsugat sa puso ko. Hindi. Hindi totoo yan. Gusto ko lang magsikap ka. Nais kong ang asawa ko ay dakilang tao. Ang asawa mo ay isang dragon. Yaman ang gusto mo, binigay ko. Kaginhawaan ng pamilya, ipinagkaloob ko. Pagkilala ng madla, ibinigay ko, marami na nang binigay. Ano ang kapalit nang umangat ang Shen sa listahan ng mayayaman? Ako'y pinalayas. Kuya, malaking pagkakamali lang to. Dongcheng, anak, hindi namin sinasadya. Pagkakamali, kung pagkakamali nga, manatili na lang ito. Kuya, huwag po. Sa paningin mo, kapag may pakinabang ako ang biyanan mo. Kapag wala akong silbi, ako'y isang basura lamang. Dongcheng manugang kong mahal. Huwag kang magalit, okay, lahat ng pagkakamaling ito, kasalanan ng Angkan Shen. Ako, papagalitan ko si Haoyu para humingi ng tawad. Lumuhad ka sa biyanan mo. Kuya, ako ang may kasalanan. Kasalanan ni nanay. Pati ate ko nagkamali. Pakiusap, alalahanin mo si Lolo Shen. Nang ipakasal sa'yo ang ate ko, patawarin mo na kami muli. Kung hindi dahil sa kabutihan ni Lolo Shen, kayo ngayon ay katulad ng 3 angkan. Lipol ang buong angkan. Ang agila ililipad ng mataas, sasakay sa hangin tungo sa langit. Angkan Shen ang tumalikod sa akin. Ikaw Shen Wanting ang nanghiwalay. Mula ngayon, ako si Zhang Dongcheng at Angkan Shen, magkahiwalay na landas, tungo sa magkaibang direksyon. Wala nang relasyon. Salamat, Miss Shen. Ano nang pasasalamat? Siyempre sa pagpapahiram mo, ng gwapong si Kuya Dongcheng. Pero ang tanga-tanga mo rin. Kaya pala 5 taon kang pinoprotektahan, boring umangat lang ang pamilya nyo, sa top 10 families ng Jiangcheng. Oo nga pala. Wala na sa tuktok, ang pamilya Shen. Sa pamumuno mo, malapit nang mawala, ang Shen sa Jiangcheng. Babalik sa dati. Wala na. Di matutuloy ang seremonya. Tandaan nyo ang aral ngayon. Ate, makisuyo ka na sa kanya, para hindi na magalit si kuya, baka tuluyang mawala ang Shen sa Jiangcheng. Anak, dahil mag-asawa kayo noon, at mahal na mahal ka ni Dongcheng, lapitan mo siya, magiging mabait yan. Hindi ako lalapit. Naniniwala ako. Kahit wala si Dongcheng, kakayanin namin, ipapaangat ko ang Shen. Muli, mapapahiya siya. Walang pagsisisi. Sumayaw ng nakayapak, maglakad sa kalawakan, tumatawan ako, cool ka pa rin, daang sinikatan ng araw. Tamang init para sa kabataan, mainit at komportable. Ginizing ang mga puno. Huminga ng oxygen at lumutang. Sa asul na kalangitan, nagsasanay lumipad. Manatiling matatag. Ako ang magdidikta ng future ko. Manatiling matatag. Tama na, Mingyu. Ayoko pa, Kuya Dongcheng. 5 taon na, hindi mo ako napakinggan kumanta. Huwag na tayo maghiwalay. 5 taon kitang di nakita. Ang boses mo parang kay Amber ko na. Di ba tihiwalay ka na kay Shen Wan? Kailan mo ako pakakasalan? Paano ako makapag-isip magpakasal ngayon? Natatakot na nga ako sa kasal. Kasalanan ni Shen Wan lang yan. Mamahalin kita ng buong puso. Wala nang ibang iisipin kundi ikaw. Ilalagay kita sa pinakatoktok ng puso ko. Mingyu, bata ka pa. Bata? Anong bata pa? 22 anyos na ako, hindi na yung bata no 5 taong nakaraan. CJ, hindi na bata. O Kuya Dongcheng, sumama ka na sa Longyin. Sakto yung auto group ko, magbubukas ng bagong 10B pesos na electric car production. Kukuha ako ng investors, tapos magkakaroon ng 100B pesos na funding event. Isa 0B na produksyon ng kotse, 100 na pondo, ang galing. Sige, sama ako sa Longyin. Yes, alam kong mahal mo ako. Dragon Lord, nandito si Qinglong para makipagkita. Dumating si Qinglong, umuwi ka muna. Opo, usap muna kayo sa negosyo. Pagkatapos, sabay tayong uuwi sa Longyin. Qinglong nagpupugay sa Dragon Lord. 5 taon mo akong ipinagbawal. Ang taong nakipagsabuatan sa dayuhan, ang nagtaksil sa dakilang siya. Nahanap na ba? Hinintay niyang mawala talaga kayo, bago kumilos ng tuluyan. Takot sa inyong stratehiya. Sa ika-4 na taon, nagsimula na siyang magpalakas ng puwersa ng palihim. Unti-unting kumilos, at kumalat ang impluensya. Magpalawak ng network. Ngayong ika-5 taon ng pagkakakulong ninyo, parang nakalimutan na nila ang inyong kapangyarihan. Lalong lumala ang mga kalokohan. Kaya, lumabas na ang tunay na salarin.
Sino ba? Ang nagkulong sa inyo? Ang taksil na nagkanulo sa bansa. Ay siya rin. Lei Hiyong, Vice-Commissioner ng Kultura. Si Lei Hyong. Kompleto na ang ebidensya. Pamilya niya'y pinagpala ng bansa. Ngunit trader pala, nagbenta sa dayuhan. Ako pa ang ipinakulong. Ayos, mabuti. Buti na lang. Bakante ang pwestong komisyoner. Kung siya ang maging leader, magiging kapantay kayo. Magiging sakunayan. Bago ako makulong, inaalok na sana ako ng bilang komisyoner ng kultura. Dragon Lord, kung maging komisyoner kayo ng kultura at militar, magiging dakila ang siya. Mamamayani ang kapangyarihan ninyo. Ayaw ko sa kapangyarihan. Kaya tumanggi ako noon. Ngunit, mukhang kailangang kunin ko na ang posisyong ito. Hoy, kamusta? Hindi na kaya ng trabahong ito. Direktor Shen, lahat ng partner company nagulat. Ayaw na makipagtulungan. Mga malalaking client noon, ngayon di ako tinext. Pati mga kontratang napirmahan, binabawian na nila. Oo nga ate, noong malaman ng empleyado na nasagasaan natin ng Daksha Marshall Hall. Marami nang umalis. Ngayon sa kampanya, ako na lang natira. Dati yung mga mayayamang ale. Laging kasama ako mamasyal, magmadyo. Ngayon pag nakikita ako, parang nakakita ng multo. Di rin sumasagot sa tawag. Anak, paano na ito? Ate, kung magpapatuloy, sa loob ng 1 linggo, mabubankrupt ang Shen family. Tama po, Direktor Shen. Mag-isip pa po kayo ng paraan. Nag-iisip na ako ng solusyon. Huwag niyo na ako pressurehin. Anak, lumuhad ka na kay Dong Cheng. Siya ang magiging sandigan natin. Mawawala lahat ng problema. Oo nga ate, di makakalaban ng mahina sa makapangyarihan. Direktor, hindi tamang oras magtampo. Di dapat magtampo ng matagal. Ang importante masalba ang Shen Corp. Yan ang pinaka-importante. Ako. Binibining Shen, mapapaangat ko ang inyong pamilya. Makakabangon kayong muli. Sino ka? Anong pamilya ang pinanggalingan mo? Ako si Lei Yu, anak ng Vice Director ng Cultural Hall. Si Lei Yu po, Hala. Si Ginoong Ling nga pala. ang dakilang akademya ng Daksha, kapantay ng militar na templo, may napakalakas na kapangyarihan. Ay. Ikaw pala si Ginoong Lei. Paumanhin sa pagtanggap sa inyo. Maging maawin kayo. Huwag na, ang pagpunta ko sa inyo, ay para regaluhan kayo, ng napakalaking kayamanan. Ginoong Lei, ano po ang ibig niyong sabihin? Alam nyo namang, sa akademya at militar, laging magkaaway. 5 taon nang nakakulong si Dragon Lord. Bigla na lang sumulpot sa inyo. Dinudustang lahat-lahat, pinipigilan kayo, nang malaman ito ng tatay ko. Ramdam na ramdam niya. Tama si Ginoong Lei. Yaong sampay na asawa ng Shen. Ang laki na ng kapalaluan. Oo nga, si Zhang Dongcheng, dahil sa pagiging Dragon Lord. Inaapi kami ng Shen. Ginawa niya akong kaiyahiyang anak. Tunay na halimaw. Dragon Lord nga siya. 5 taon na siyang nakakulong. Ano ang karapatan niyang? Napantayan ng tatay ko, dekada ng makapangyarihan. Nais ng Lei na maging magkaibigan. Ginoong Lei, direktahin na natin. Ano ang hiling niyo sa amin? Kapag kailangan mo lang, sumunod ka na lang, bago pa umangat ang inyong Shen family. Aayusin muna natin, Daksha Dragon Lord. Car launch ng Song family sa Longyin, magsisimula na. Sasamahan kita magsaya. Ginoong Lei, maging disenteng tao ka. Oo nga pala, binibining Shen, magbihis ka ng maayos sa investor meeting. Huwag kang papatalo sa baliw na Song na yun. Nasa venue na ako ng investor meeting. Sunduin na kita. Huwag na, maraming gagawin dito. Ikaw ang mas busy, ako na lang. Lord Longjun, nagkita ulit tayo. Kayong, bakit kayo nandito? Ayaw mo naman kaming makita. Gusto mong makita ako. Umiiyak araw-araw. Nagsisisi. Kahit Dragon Lord ka man, at mataas ang ranggo mo, hindi ka kayang hamakin ng aming Shen. Kahit wala ka man, anggat pa rin kami. Tigil na, Lingwei. Umalis na tayo. Bakit nagyayabang ulit si Shen Wante? Baka naman, may bagong patron na siya. Tingnan mo ang kayabangan niya. Ang bagong backer niya ay mukhang malakas. Sa buong mundo, ang tanging makakapantay kay Dragon Lord ay ang Great Sia Literary Temple. Baka siya. Lahat tayo'y nasa lupa. Ako lang ang nasa langit. Wala akong pakialam kung sino backer niya. Dragon Lord,
Di ba ang Song family ang top clan sa Great Sea? Bakit nangangailangan ng funding? Matanda na ang patriarch ng Song. Pinipili nila ang pinakamahusay sa mga kabataan bilang successor. Ang kompetisyong ito, ang magwawagi ang magiging bagong patriarch. Base sa mga patakaran, si Song Minyu ay may startup fund lang. Para sa negosyo, kailangan niyang umasa sa sarili. Kaya naganap ang investment forum. Dragon Lord, gusto mo bang tulungan si Minyu? Huwag muna, manood muna tayo. Diyos ko, ang ganda ng babae, ang ganda ng katawan at mukha, grabe ang kagandahan. Bilasan nyo, sabihin kay Young Masters, may napakagandang babae, Terra na. Hoy, Xiao, ang kulit mo. May mas nakakainis pa dyan. Gusto mo subukan? Ang kulit-kulit mo talaga. Ginoong Xiao, hoy. Ginoong Xiao. Di mo ba nakikita ako'y nanliligaw? May nakita kaming napakagandang dalaga, ang katawan at mukha niya, walang katulad. Kumpara sa kanya, naku. Kung ikukumpara sa dalagang iyon, siya ay karaniwang babae lang. Napakaganda talaga ng dalagang iyon, may kakaibang charismang nakakabilib, espesyal na aura. Akala mo ba, sa financing forum na ito, may ganitong kagandang dalaga? Terra, puntahan natin. Terra na. HMMP. Ginoong Xiao, di ba tama ako? Isa siyang tunay na kagandahan. Ang kanyang kataway walang kapantay. Tama. Ang babaeng ito'y hindi ordinaryo. Parang Diyosa na bumaba sa langit. Ang ganda talaga, parang bull ang pugad. Oo nga, halika na. Dragon Lord, malapit nang magsimula, pasok na tayo sa venue. Hoy, magandang dalaga. Kumusta ka na? Sino ka? Binibini, hindi mo kilala si Ginoong Xiao ng Dragon Hiding? Siya si Xiao Zikhen, ang dakilang Xiao, top 10 pamilya sa Dragon Hiding. Pang-10, parang wala namang special. Anong asong ito? Nang-ahas ka kay Ginoong Xiao. Gusto mo bang mamatay? Naghahanap ka ng problema? Respetuhin mo ang babaeng ito. Paumanhin po, magandang binibini. Kanina po ay, naging bastos kami ng kaibigan ko. Ako po ay, nais magpakilala ng maayos. Ako si Xiao Zikhen. Nag-iisang anak ng Angkang Xiao, punong tagapagmana ng Xiao Group. Nasisiguro ko pong, kilala ninyo ang angka naming Xiao. Maaari ko bang malaman ang inyong pangalan? Tiyak na maganda rin. Ang pangalan ninyo. Wala akong interes na malaman kung sino ka, at wala kang karapatang malaman pangalan ko. Huwag mong ailapit ang kamay mo. Huwag kang sumaling kung patuloy kang makulit. Baka maputol ang kamay. Ano ang sinabi mo? Pumarap ka ng bastos kay Ginoong Xiao? Sa buong bansa. 1,000 angka na ang nasaksihan ko. Kahit 800 pa. Ano ba ang kalagayan ninyong dalawa? Kalagayan, kahit ang kasalukuyang leader ng Xiao ay magpapakumbaba sa harap ko. Walang modo. Nababanggit mo pa ang ganitong kalokohan. Alam mo ba, kapag nagalit si Ginoong Xiao, sa isang iglap ay magkakadugo pa. Walang takot sa kamatayan. Maniwala ka man o hindi, isang salita lang niya ay, mawawala ka na. Hoy, bata, pwedeng magpakain ng basta, huwag magsalita ng padalos-dalos. Oh, ano ang kapalit ng paghamak mo sa akin? Isang hamak na walang pangalan, nagmamalaki sa harap ko. Ngayon din, agad-agad, umalis ka na rito. Narinig mo ba, ang utos ni Young Master Xiao, ay umalis ka na. Neng, anong silbi nitong basurang ta? Wala kang mapapala dyan. Sumama ka na kay Young Master Xiao. Sagana ang buhay mo. Isa pang salita, hindi nyo kakayanin ng parusa. Hiha, mukha kang mahina't marupok. Ano ang magagawa mo? Hindi mo kami kayang takutin. Ikaw ang hindi makakatagal. Sa amin, huwag mo siyang galawin. Wala na. Nabali ang bewang ko. Young Master Xiao, marunong pala siya ng martial arts. Marami na akong nilapastangan. Ng martial artist hindi pa, hahaha. Gusto ko to. Sa susunod na lalabas ka, magmumug ka muna. Putang ina, hinaampas mo ko? Young Master Xiao, walang hiya kang mandaraya. Gusto mong mamatay? Young Master Xiao, umatras ka. Ako na bahala, kidlat na 5 lat-iko. Lat-iko. Nasaan ang lat-ik? Si Xiao Xiao, tulungan mo ako. Humigit ka. Kung hindi, pananagutan mo. Hayop ka, gustong-gusto mong mamatay? Nanggugulo ka sa Royal Hotel? Gagaw ka, ngayon hahanap talaga ako ng tao para balatan ng balat mo. Sandali, Xiao Xiao. Oy, may bagong dilag pa pala. Di mo kaya siya, Xiao Xiao. Umalis ka na lang. Anong kalokohan to? Ako si Xiao Xiao. Di matatakot sa langgam. Alam mo ba, ang Dragon Lord ay hindi dapat hamakin. Hindi dapat late ng Dragon Lord. Ang ibig mong sabihin, siya ang Dragon Lord ng Daxia.
Xiao Xiao. Siya ang Dragon Lord. Siya ang Dragon Lord ng Daxia. Hindi dapat insultuhin ang Dragon Lord. Paano mangyayari to? Manager Ge. Huwag kang maniwala sa kalokohan nila, naloko ka na, napansin ko. Ang mga babae ngayon, mas lalong kawili-wili. Nawala ang Dragon Lord 5 taon na ang nakalipas. Ginamit mo pa siya. Sa ganito lang, takot-takutan. Takot-takutan? Karapat-dapat ka ba? Dragon Lord, ako na ang bahala. Huwag magmadali. Mga walang kwentang tao. Nang aasta sa harap ko? Luluhod kayong lahat sa akin, Ginoong Xiao. Nasa Royal Dynasty Hotel tayo. Huwag po kayong mag-abala, mga tauhan. Pusasan niyo sila. Opo. Ginoong Xiao, Manager J. Kilala niyo ba ito? Ito, Daxia Cultivation Hall. Taga Daxia Cultivation Hall ka? Alam nyo bang si MS, Shen, ay miyembro ng Daxia? Lumuhod kayo. Get Shanghai nagpapakumbaba sa inyo. Manager, hulihin pa ba namin yung babae? Ano ba yan? Tanga ka ba? Lumuhad ka. Pasensya na po sa aking pagkabulag, di ko po alam ang inyong katayuan. Awa niyo po, MS, Shen. Kung maulit pa to, papatayin kita. Opo. Hindi na mauulit, wala na pong susunod. Alis na tayo. Bakit di ka pa lumuhad? MS, Shen, nagkamali po ako. Mabait po kayo, patawarin niyo na ako. Sandali. MS, Shen, may pamilya po akong umaasa sa akin. Maawa po kayo. Tigilan mo yan. Dalhin mo ang mga walang kwentang tauhan mo. Palayasin mo na. Sige. Bilis, alis na. Dalhin nyo na, bilasan nyo. MS, Shen. Sumapi ka na sa Daxia. Anong sinasabi mong pagsanib? Hinahangaan ng dakilang Wuyan Temple, ang kakayahan ni Binibining Shen. Kaya siya inanyayahang sumapi. Mukhang ang badge na ito. Galing sa Vice Master ng Wuyon Temple. Walang kinalaman sa'yo kung kanino galing. Kahit wala ang proteksyon mo, mapapalago ko ang Shen family. Shen Wanting, ganito na ba talaga ang loob mo? Alam kong gusto mong pagsisihan ko. Ngunit ikinalulungkot ko. Hindi ako nagsisisi. Wanting, huwag kang makisangkot sa mga gawain ng Wuyon Temple. Noong seremonya ng Shen family, alam kong ayaw mong umasenso kami. Gusto mong di ako umangat. Akala mo lahat ng tagum ay dahil sa'yo lang. Ngunit ikinalulungkot kong ako si Shen Wanting ay hindi nangangailangan. Dragon Lord, mukhang nagagalit sa inyo si Binibining Shen. Isang piyesa lang si Wanting. Ngunit hindi niya alam. Kung gagamitin ng Wuyan Temple, si Binibining Shen laban sa inyo. Mga pansariling damdamin, hindi dapat hadlang sa tungkulin. Sino man ang magtaksil sa bansa, pupuksain ko ng lubusan. Walang muling pagkabuhay. Kuya Dongcheng, Ang pulong para sa pondo ngayon, napakahalaga para sa'yo. Huwag mo akong intindihin, asikasuhin mo na ang mga bisita. ayos lang. Maraming kilalang negosyante. Mahalaga sa kanila ang aking proyekto ng dekuryenteng sasakyan. Tutulungan nila ako sa pulong para sa pondo. Ngayon, ang industriya ng sasakyan ng Daxia magiging kabilang sa pinakamagagaling. Parang kagat sa labi ang tagumpay. Siguradong sigurado na ito. Mukhang hindi naman ganun katatag. Pinsan, bakit ka nandito? Pulong para sa pondo ng pinsan ko. Siyempre dadalaw ako. Pero ang lugar na ito, mukhang napakapangit, hindi bagay sa angking pangalan ng aming pamilya Song. Para sa akin ang kulay rosas na lugar. Bagay na bagay sa'yo, Mingyu. Sino ka naman? Ang damit mong parang basahan. Tugma sa pangit na lugar na to. Hoy pinsan, magsumikap ka kung magiging bagong leader ng pamilya Song. Nakasalalay sa pulong na to. At Mingyu, ang laki ng galit sa'yo ng pinsan mong lalaki. Ang pagpili ng bagong leader ng pamilya Song. Sino sa mga Song ang magpapatalo? Pero, si Song Kon ay lalaking tagapagmana. Sinasadya man o hindi ng pamilya, palaging siya ang pinapaboran. Sa laban ng ito sa pamumuno, marami siyang nakatagong suporta. Ako naman, mag-isa lang. Huwag kang mag-alala, sa buhay na ito, ipagtatanggol kita. Salamat, Kuya Dongcheng. Ang successful na financing forum na ito, di ako papatalo kay Song Kon. Oras na, pumunta ka na sa venue para sa forum. Basta nandito si Kuya Dongcheng, wala akong katatakutan. Mga kagalang-galang na bisita, kanina, naipaliwanag ko na ang specs ng bagong energy vehicle na ito. Ngayon naman, ating makikita ang tunay na anyo ng kotse. Ang ganda talaga ng kotse. Napakaganda nga. Mga kagalang-galang na bisita, lipat na tayo sa loob ng venue para sa financing cocktail party. Maaari na po tayong pumasok.
Una, gusto kong pasalamatan ng lahat sa inyong malaking suporta. Ang bagong enerhiyang sasakyan ng aming grupo ay kayang magbenta ng 1 milyon at maging numero 1 sa mundo. Si MS Song ay isang tunay na babaeng bayani. Lubos ang tiwala ko sa modelong ito. Ang aming Dongfang International ay mamumuhunan ng 10 bilyon kay MS Song. Ang aming Pioneer International, hindi lang sa sasakyang ito, kundi sa kakayahan ni MS Song. Mamumuhunan kami ng 15 bilyon. Sumasali rin ang UBS Group na mag-invest ng 20 bilyon. Mga ginang at ginoo, huwag muna kayong magmadali. May tanong ako kay Jisong Mingyu. Ang bateryang binanggit mo, galing sa top 1 na Juneng Company. Tama po ba? Tama po ba? Oo. Pero naglabas ng statement ang Juneng. Kulang sa produksyon. Hindi makikipagtulungan sa inyo. Imposible to. Naglabas na nga ng anunsyo ang Power Corp. Wala ng baterya. Pwede pa bang tawaging sasakyan to? Wala na tong halaga lahat. Miss Song, kami sa Union Bank Group, hindi na kami mag-i-invest. Ako rin, withdraw na ang pondo. Miss Song, unahin mo munang ayusin yang problema sa baterya. Withdraw na rin ang Pioneer Group. Withdraw na ako. Withdraw na rin ako. Ako din magwi-withdraw. Hoy kapatid, babae ka lang naman. Ang pagpapagawa ng pabrika. Hindi mo kakayanin yan. Tulungan na kita ng pinsan mo. Ipakilala kita sa mga anak mayaman sa Dragon Rice. Maging socialite ka na lang. Yan ang bagay sa'yo. Songkun, ikaw ang may gawa nito no? Hoy hoy hoy. Wala akong kinalaman. Huwag kang magbintang. Lahat ng tao ngayon ayaw nang mag-invest sa'yo. Huwag mong pupunta sa fundraising mo. Sinong nagsabing walang investor? Sino tong tarantado? I-invest ko ang 1,000 bilyon kay Song Mingyu. Wow, bilyon agad. Saan kang pamilya galing? Wala akong pamilya. Walang pamilya? Mas malakas ako sa kahit sinong pamilya. Say, yan pa ang nasabi mo. Kapal ng mukha mo. Sino ba sa atin dito ang hindi mayaman? Mga pinuno ng malalaking pamilya. Mga presidente ng kumpanya. Mga boss. Ikaw lang. Mas malakas ka pa sa amin. Ang babaw mo pa. Walang hiya. Sige, isa pa. Alam mo ba kung gaano kalaki ang 100 na bilyong piso? Hindi mo nga ako kilala. Paano mo malalaman kung kaya? Ikaw. Okay. Sige. Kahit may 100 na bilyong piso ka, paano mo sosolusyonan ang battery? Ang electric car na walang battery ay walang silbi. Basura lang yan. Juneng Company, di ba? Isang tawag ko lang, ayos na. Hoy, bata, huwag kang magpanggap. Nagpapayaman ka pa. Juneng Company. Hawak yan ng Dacia Wudayan. Isang malaking grupo yan. Hindi yan basta-basta. Ikaw lang. Susundin ka ng Juneng. Hi, akala mo kung sino ka? Ikaw ba ang Dacia Wudayan? Kuya. Bakit mo siya ginulo? Siya pa ang pinili mo. Ngayon, malas mo na. Ako ang malas? Siya ba ang karapat-dapat? Humarap ka ng ganito sa kanya. Huwag kang magsisisi. Walang tao sa mundo ang makakapagsisi sa akin, Songkon. Tol, ang yabang mo kanina. Di ba't isang tawag ang sagot ng Juneng? Sumunod sa'yo, hoy, tumawag ka na ngayon. Binibigyan kita ng pagkakataon. Sa harap ng maraming tao, sa Longyin. Ipakita mo ang kayabangan mo. Gusto mong makita, ngayon din. Ano to? Nagmamadali ka. Walang modo. Boss Gao, ako po, may tumawag sa akin. Tawag. Anong tawag? Poong Dragon Lord. Ano? Siya nga si Dragon Lord. Ako si Zhang Dongcheng. Poong Dragon Lord, ikaw nga, inantay ko ang tawag nyo sa loob ng 5 taon. Nasa Longcheng Royal Hotel ako. Bibigyan kita ng 1 0 minuto. Pumunta ka rito agad. Maghanda ng sasakyan, daliin nyo sa Longyin Banquet Hall. Ang yabang mo. Isang tawag lang. Makakapagpapadala si Jigaw ng Poly Energy sa loob ng 10 minuto. Hindi pa nagdidilim. Nangangarap ka na agad? Kuya, itong ginawa mo, parang tumama ka sa bakat. Siya ang punong mandirigma, Haring Dragon ng Daksha. Haring Dragon, dating mandirigma, lumaban sa mga kaaway. Nagtaguyod ng Daksha, dinarambong ang 50 labanan, hari ng mandirigma. Haring Dragon, 5 taon nang naglaho, sinasabing nagpakasakit. Nagpalawak ng 3,000 milya, maraming naiwang sugat, hanggang sa 5 taon na, walang balita sa kanya. Sayang talaga, kaming mga mababa, hindi nakita ang kanyang kagitingan. Haring Dragon siya, Song Mingyu. Huwag kang magbulero, ginagamit mo lang ang pangalan. Para malaman nilang, may protection ka. Para dumami ang invest. Tunay na song ka. Nakaisip ng ganitong plano, ang galing mo. Kuya Dongcheng, Haring Dragon talaga siya.
Wala akong dahilang magsinungaling. Sumpa ko ito sa ulo ko, ang taong ito. Hindi maaaring maging haring dragon. Walang natagpo ang bakas. Ngayon biglang may kumakalat na tao. Nagwika ng kahambugan. Nagpapanggap na siya. Paniwalaan niyo ba agad ito? Hindi kami naniniwala. Talagang nakakapagtaka ito. Wala sa amin ang nakakita sa Dragon Lord. Si Zhang Dongcheng. Baka isang sinungaling ito. Ang mga sinabi ni Young Master Song. May katuturan naman. Sabi mo ikaw ang leader ng Martial Hall. Anong patunay na Dragon Lord ka ng Daksha? 5 taon nakalipas, ako'y pinagtaksila. Tinanggal ko na ang dragon armor at espada. Wala na talaga akong mapatunayan. Walang patunay. Paano kami maniniwala sa'yo? Naiintindihan nyo na ba? Ang taong to ay pinsan kong babae. Hindi ko alam kung saang artista nakuha. Nagpapanggap lang dito. Kuya, hindi ako kumuha ng artista. Huwag mong suran ang mabuting tao. Tigilan mo ang kalokohan dito. Hoy, alam mo bang ang pagpapanggap bilang Dragon Lord ay isang malaking krimen? Anong parusa? Isang napakalaking kasalanan ito. Kung ireklamo ko ang Martial Hall ngayon, maaari kang madespero o mas malala, lipulin ang angkan mo. Kung magsasabi ka ng totoo ngayon, huwag ka nang magpanggap sa kalokohang ito. Ilantad ang ginawa ni Song Mingyu. Baka patawarin kita. Patawarin mo ako. Wala kang karapatang makipag-negotiate sa akin. Ayaw mo pa bang magsalita? Sampilan ang sarili. Hampasin ang iyong sarili. Hanggang ako'y masiyahan. Simulan mo na ngayon. Long Yin Juneng Group Corporation Limited. Dumating na si Director Gao. Hayop ka. Wala ka ng pagkakataon. Magpapanggap sa harap niya. Pang. Gao. Sakto ang dating mo. Ito. May isang tao dito. Nakayuko ang alipin sa Dragon Lord. Si Pang. Gao ay direktang tauhan ng Martial Hall Corporation. Ang rango niya ay mas mataas. Bakit siya luluhod sa kanya? Isang napakamakapangyarihang tao. Ay lumuhad pa. Baka siya talaga ang Pang. Gao. Isa lang itong impostor. Anong katungkulan mo? Anong posisyon mo? Paano ka luluhod sa impostor? Ipikit mo ang bibig mo. Pang. Gao. Anong nangyari? Bakit mo ako sinaktan? Sasaktan kita. Papatayin pa kita. Naglakas loob kang magsinungaling. Pang. Gao. Ano ba talaga ang nangyayari? Siya ang Dragon Lord. Nang dakilang siya. Ha? Siya ang tunay na Dragon Lord. Ano? Siya ang Dragon Lord ng siya. Imposible. Ang pananamit niya ay, paano maging ang makapangyarihang Dragon Lord? Alisin mo ang kamay mo. Hindi mo pwedeng ituro ang Dragon Lord. Dosko. Si Dragon Lord nga talaga. Bago naging CEO ng JUNENG, si Ginoong Gao ay dating Dragon Lord. Dati siyang pinuno ng Divine Dragon Army. Imposibleng nagkamali siya. Totoo ito ng lubusan. Ito ang Dragon Lord na nawala sa 5 taon. Pinuno ng Grand Martial Hall ng Daksha. Diyos ng digmaan sa hangganan. Pambansang kayamanan. Narito ang Dragon Lord ng Daksha. Bakit hindi kayo yumukod? Sumasamba sa pinuno ng Martial Hall. Dragon Lord ng Daksha. Tumayo na kayo. Salamat po, Dragon Lord. Kuya, sabi ko na sa'yo noon pa. Ngayon, napahamak ka sa sarili mong plano. Ito, sa harap ng Dragon Lord. Bakit di ka luluhod? Dragon Lord. Hindi ko talaga alam na kayo pala ang Dragon Lord. Patawarin niyo po ako. Nagkakamali ako. Laogao, ang kasunduan ng Juning at Song Mingyu para sa battery supply. Bakit hindi tinupad? Ayon sa ulat, ang subsidiary company ang may hawak nito. Wala akong kaalaman dito. Subalit, dahil may kasunduan na, dapat itong tuparin. Papagtatanggalin ko ang Vice President. Makikipagtulungan kami kay Miss Song Mingyu. Bibigyan namin ng pinakamagandang baterya. Ayos. Salamat Ginoong Gao. Walang anuman Miss Song. 5 taon. Sa wakas bumalik na ang Dragon Lord. Ang saya-saya ko ngayon. Dahil dito. Wala ka na sa serbisyo. Huwag mo nang sabihin sundalo. Dragon Lord. Isang araw na iyong alagad, habang buhay na iyong lingkod, sa 100,000 sundalo ng Hukbong Dragon. Lahat kami ay ipinagmamalaki ang aming pinuno, na siya naming tagapamuno. Ang respeto, dapat panatilihin. Tama na. Umuwi ka muna. Ikaw, lumuhad ka ng maayos. Yamang ang kumpanya ni MS, Song, ng electric cars, ay may bagong battery technology. Ako si Jifeng, mamumuhunan ng 10 bilyon, hindi, 20 bilyon. Dahil sinusuportahan ni Director Gao si MS, Song. Ang proyektong ito, ay siguradong magtatagumpay. Ang Pioneer Group, ay maglalaan ng 30 bilyon, dahil mismong si Dragon Lord ang sumusuporta kay MS, Song. Wala na akong masasabi, mag-i-invest kami ng 50 bilyon. 10 bilyon sa akin. Ako 20 bilyon, 40 bilyon. Ako 60 bilyon. Kuya Dongcheng, salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, siguradong bagsak ako dito. Sika na ngayon. Sa harap ng madla, dapat maging profesional ka. Huwag magpakabata. Ayaw ko. Pinsan, pasensya na. Sa fundraising na ito, ako ang nagwagi. Dragon Lord. Kahit tunay na Dragon Lord, 5 taon na ang nakalipas, nasil na ang kapangyarihan. Dragon Lord. Kahit na siya'y tunay na Dragon Lord, 5 taon na ang nakalipas, ay naipatapon na. Ginoong Lei, kanina pa, nagmamalaki siya lang.
Si Lei anak ng Deputy Director ng Dakilang Kultura. Nagpapugay sa Dragon Lord. Anak ng Deputy Director ng Kultura. Naku po, dakilang tanghala ng kultura at sandatahan, ay napakadakilang personahe. Makita siya ngayong araw, ay tunay na karangalan. Oo, napakalaking karangalan. Nakalimutan kong sabihin, siya, ang dating Dragon Lord. Anong sinabi mo? May mali ba sa sinabi ni Jilin? Oo. Ikaw si Zhang Dongcheng, direktor ng sandatahan, Dragon Lord ng Dakila. Ngunit, 5 taon ka nang, hindi ka na ngayon. Walang galang, ang lakas ng loob mo. Binibining Song. Walang karanasan ang tauhan ko. Hindi sanay magsalita. Narito, kay Binibining Song. At Ginoong Zhang. Humihingi ng paumanhin. Ngunit tanong ko, ang aking tauhan, may mali ba sa sinabi niya? Ikaw. Huwag kang magalit, Minyu. Tama ang kanyang sinabi. 5 taon na akong pinagtaksila. Umuwi tumigil. Wala na sa mundo ng digmaan. Ngunit Kuya Dongcheng, mula nang ikay magretiro, walang direktor ang sandatahan. Nananatiling bakante. Tandaan mo, kahit habang buhay na bakante, hindi siya karapat-dapat. Tawaging Dragon Lord. Siya ay nagbabalik bago naging Dragon Sovereign ng Great Xia Martial Hall. Isang ordinaryong tao lang siya, walang pangalan o katayuan, nasa ilalim ng lipunan. Bakit dapat magpatira pa sa kanya si Young Master Song? Paano nasunod ang CEO ng JUNENG at lahat ng mga VIP dito ay yumuko sa kanya? Ito, ang Dragon Sovereign, ay hindi pa nakakabalik sa Great Xia Martial Hall. Pangkaraniwang mamamayan lang siya ngayon. May punto si Young Master Lei. Parang personal na galit kay Dragon Sovereign. Ang civil at martial branches ng Great Xia, laging nag-aaway ng palihim. Sila ang anak ng Deputy Chief ng Civil Branch. Kaya natural lang ang pagkamuhi niya. Tama si Young Master Lei. Hanggang hindi pa nakakabalik bilang Chief ng Martial Branch, si Zhang Dongcheng ay isang ordinaryong tao lang. Ano ang karapatan niyang paluhurin ako? Ako ang magiging tagapagmana ng Song family. Mas mataas ang estado ko. Samantalang siya ay nasa ilalim, walang ikumpara sa akin. Kuya. Hoy pinsan, di mo pa ba naiintindihan? Bago dumating si Lei, nakakatakot talaga ang estado ni Zhang Dongcheng. Pero ngayong nandito na si Lei, sino na lang si Zhang Dongcheng? Isang has-been, dating Dragon Sovereign na 5 taong nabat, paano makakatalo sa anak ng Deputy Chief ng Civil Branch? Si Lei Yu, Young Master Lei. Dahil matalino ka naman, ngayong araw na ito, pagpapalain kita ng kayamanan. G. Lei, ano ang pagpapalang sinasabi mo? Ang inyong angkan, kung hindi ka kumandidato kapag nabigo si Song Mingyu sa investment forum, ikaw na ang bagong pinuno. G. Lei, ibig niyo bang sabihin? Mga kapwa ko, bilang anak ng Deputy Archen ng Cultural Pavilion, bawiin ang pondo kay Song Mingyu at ilipat kay Songgon, dakilang Songgon. Siyempre, kung susundin ninyo ako, kaibigan ko kayong lahat. Kapag hindi, alam nyo na, ang kahihinatnan. Liu, napakabuki. Booking, anong ibig mong sabihin? Pwede pa namang mamuhunan sa'yo. Ginagamit mo ang kapangyarihan para takutin ang lahat. Kasalanan ko ba? Kung ganito kalakas ang impluensya ko, bakit ko pipigilan? Poong Lei, salamat sa kabutihan ninyo. Hipag, matalino ang umaayon sa panahon. May Poong Lei na akong sandigan. Manahimik ka na lang, at panoorin mo akong maging pinuno ng Song. Liu, akala mo ba, madaig mo ako? Sa tingin mo, karapat-dapat ka bang makapantay sa akin? Hoy, Poong Lei, huwag ninyo nang kausapin ang basurang ito. Ngayon, panahon na para magdesisyon kayo. Ngayon, sino kaya ang bumalik sa Ling Wei, ang nagwagi, ay hindi magdadaldal. Hindi pa nananalo si Liu, huwag masiyahan ng maaga. Katotohanan, ang magsasabi sa'yo. Nabingi na ba kayo? Bakit nakatayo lang dyan? I-withdraw ang pondo. Lahat, mag-withdraw na. Utos ni Lei, withdraw agad. Bingi ka ba at di nakarinig? Ngayon din ang withdrawal. Withdraw. Laban ito sa batas ng lipunan. Hindi ako magwi-withdraw. Anong sinasabi mo? Wala ka ng pagmamahal sa buhay? Ikaw ang nagturo ng batas ng lipunan. Alam mo ba, ang ibig sabihin nito? Tandaan mo, ako ang batas dito. Young Master Lei, anak ka ng Deputy Direct ng Great Xia Temple. May mataas na katayuan. Nasa ilalim lang ako. Pero ngayon, hindi ako magwi-withdraw. pangahas? Manggahas ka sa harap ni Young Master Lei. Oo, naging mapangahas ako. Pero si Miss Song ay suportado ng Dragon Lord ng Great Xia. Wala na siyang kapangyarihan. Ang Dragon Lord ay nakipaglaban para sa Great Xia upang panatilihin ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Milyon-milyong mamamayan ay may utang na loob sa kanya. Kahit wala na siyang kapangyarihan, nananatili siyang Dragon Lord ng puso ko. Ang Dragon Lord ay hindi dapat insultuhan. Gusto mong magpakitang gilas? Pagbibigyan kita, pababagsakin ka ni Boss Lei. Mabangkarote.
Iginagalang kita sa iyong kapangyarihan. Iginagalang kita sa iyong mataas na katayuan. Pero higit kong iginagalang ang dakilang bayani ng Daksha. Ngayon, kahit patayin mo ako, hindi ako aatras. Pinag-uusapan natin si Dragon Lord, ang tapang mong nagtanggol sa ating bansa, handang ialay ang buhay laban sa kaaway. Hindi kami bulag, nakikita namin lahat, hindi rin ako aatras. At ikaw rin. Mga kasama, kahit nagretiro na si Dragon Lord, hindi mawawala ang kanyang sakripisyo para sa Daksha. Hindi namin malilimutan ang kanyang kabayanihan. Ang pagtulong kay Miss Song ay pagtulong kay Dragon Lord. Hindi ako bibitaw. Hindi aatras. Hindi aatras. Dragon Lord, tingnan ninyo. Hindi aatras. Ito ang tunay na puso ng mga tao. Dragon Lord, ang aming pagbubuwis ng dugo, hindi nakalimutan. Kuya Dongcheng, ikaw ang bayani ng Daksha, minamahal ka ng lahat. Dumating na si Qinglong. Ayon sa utos ng hari, si Zhang Dongcheng ay nadungisan. 5 taong pagpapatapon. Mula ngayon, siya ay muling magiging Daksha Marshal Hall, at muli niyang hahawakan ang titulo ng Dragon Lord. Bababa, nag-utos ang hari ng bansa, ang pagbabalik ng Dragon Lord. Imposible yon. Tunay nang nakabalik ang Dragon Lord. Dragon Lord, bumalik na kayo. Dragon Lord, bumalik na kayo. Dragon Lord, bumalik na kayo. Pagbabalik. Zhang Dongcheng, huwag kang magdiwang ng maaga. Handa ka na ba? Aalis na kami. Hoy, anak ng kidlat. Anak ng kidlat. Matandang kaibigan. Magkita na naman tayo. Kuya Dongcheng, kahit si Lei Yu ay di ka mapipigilan. Si Liu ay hindi kalaban. Ang totoong kalaban ay ang vice-komandante, Lei Xiong. Ng Wenho sa kanyang likuran. Gago ka. Tatay, sino nagutos na guluhin mo si Zhang Dongcheng? Hindi mo alam na makakapagpa. Alarma ito sa kanila, tumindig ka at magsalita. Tatay, gusto ko lang siyang turuan ng leksyon para malaman niya ang kapangyarihan ng aming pamilya. Pero hindi ko inasahan na siya ay babalik at mabawi ang kanyang posisyon. 5 taon tayong pinigil. Ang ating kapangyarihan ay hum-ina na. Kahit bumalik man siya, hindi pa rin katapat ng aking Wen Temple na dekada nang nasa kapangyarihan. Tatay, sikat siya sa masa. Kung magpapatuloy ito, masisira ang ating mga plano. Yang mga traidor na yan. Sama-sama lang sa malakas. Huwag mo silang pansinin. Ang kapangyarihan, ang tanging nagpapaba. Yuko sa mga mangmang. Balita ko, yang mga boss, at angkan, nagsisip-sip kay Zhang Dongcheng para maghanda ng pagbabalik ng Dragon Lord. Tatay, ito na ang perpektong pagkakataon para sa atin. Oh, anong pagkakataon? Tatay, misteryoso na ang Dragon Lord 5 taon na ang nakalipas. Ngayon 5 taon na siyang nakakulong. Wala namang nakakakilala sa kanya. Pagdating ng araw, sa rurok ng kanyang tagumpay, ituro nating peke siya. Pero, marami pa ring nakakakilala sa kanya. E di patayin ang maraming tao. Kuya Dongcheng, ano sa palagay mo ang suot ko? 11 beses ka nang nagpalit. Hindi ka ba napapagod? Nako. Bukas ang pagbabalik ni Dragon Lord. Hindi kita dapat ikahiya, dapat ang pinakamagandang damit. CJ, ang ganda ng katawan mo, bagay sa'yo kahit ano. Hinding-hindi, pumili ka na ng isa. Ito na ang piliin mo, ito ang pinakamaganda. Sige, ito na ang pipiliin ko. Kuya Dongcheng, sa tingin ko, si Shen Wanteng ang tingin sa'yo ay may kakaiba. Kakaiba ang tingin. Nako, babae ang nakakaintindi sa babae. May kakaiba sa tingin niya sa'yo, masalimuot na damdamin, parang may, hindi maipaliwanag na pagtingin. Ganito na kami kalaban. Anong pagmamahal pa? May sasabihin ako na hindi dapat ang paghihiwalay ninyo. Masaya sana ako. Pero ramdam ko. Masakit din sa kanya. Naghihirap ka rin. Ang pagmamahalan ng mag-asawa ay hindi basta-basta nawawala. 5 taon pa kayong mag-asawa. Sa tingin ko, may nararamdaman pa siya sa'yo. Baka naman, gusto kanyang magtagumpay. Kahit gaano pa kami kalapit noon, kami niya. Hindi na maibabalik pa. Boss Lei, huwag. Boss Lei, huwag po. Anong ginagawa mo? Lingwei. Direktor Shen, okay ka lang ba Lingwei? Direktor Shen. Shen Wanteng, wala ka bang modo? Di ka marunong pumatok bago pumasok? Boss Lee, pasensya na. Pero si Lingwei may asawa na. May esposo na siya. Kung gusto mo ng babae, bakit pa siya hinahanap? Shen Wanteng, anong klaseng babae hanapin ko? Ikaw ba ang may pakialam? Tandaan mo, ikaw ay wala lang. Isang aso ng aming pamilya. Kung aso ka, dapat alam mo ang lugar mo. Huwag kang lalabas ng linya. Huwag mong pakialaman ang amo mo. Okay lang, di kita pababayaan.
Shen Wanteng, ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero tandaan mo, sa pag-uwi ni Zhang Dongcheng, pag may nangyaring masama, kayong lahat, walang libingang katapusan. Direktor Shen, anong gagawin ko? Ayokong maging taksil sa asawa ko. Okay lang. Ang lingkod ay nagpapatira pa sa inyo, Panginoong Dragon. Kumusta na ang mga preparasyon? Ayon po sa utos ninyo, ang hari ay sumunod na sa plano para mag-inspeksyon sa ibang bansa. Iniutos sa akin na iabot ang kautusan ng punong templong Daksha sa inyo. Ano na ang kalagayan ni Lei Xiong? Ang paglitaw ni General Long ay nagulantang kay Lei Xiong at gamulo sa kanyang mga plano. Sa ngayon ay abala siya sa pagpapadala ng mga kawal. Ang apat na hepe ng mga tagapagligtas na sina Tian Shu, Tian Ji, Tian Zuan at Tian Quan ay nakabalik na sa Longyin. Mukhang si Lei Xiong ay may malaking balak na naman. Sa loob ng dekada, si Lei Xiong ang makapangyarihan. Hindi niya basta isusuko ang kapangyarihan nang walang laban. Ngunit may isang bagay na hindi ko pa nauunawaan. Ano kaya ang susunod? Niyang panlilinlang? Ano man ang gawin niya, harapin natin ng buong tapang at paghandaan. King Long, Narito po ako. lihim na ipasok ang hukbong dragon. Ipagtanggol nila ang mga nakakaalam ng totoo kong pagkatao upang mapigilan ang desperadong hakbang ni Lei. Sinusunod. Ang kinabukasan ng Daxia ay nakasalalay dito. Lei Xiong, sa labanang ito, hindi lang katapangan ang susukati kundi pati buhay natin. Kuya Dongcheng, parang may kakaiba. Yung mga pamilyang dapat dumati, mga executive ng malalaking kumpanya, wala sa kanila ang dumati. Kahit si Jigaw ng June walang paramdam, di sumasagot sa tawag, puro media lang ang dumati. Mukhang may gumalaw na. Sagutin na natin. Pasok na muna tayo. Ayun, dumating na. Nandyan na si Long Jun. Dumating na talaga. Long Jun na Panginoon. Bakit walang tao sa welcome party? Oo nga, ano nangyayari? Maging kalmado muna, paparating na sila. Di sila makakadating. Young Master Song, ano ba talaga ang nangyayari? Hayaan nating si Young Master Lei ang magpaliwanag. Ngayong araw, sa welcome party ni Long Jun, ilalantad ko ang nakakagulat na plano. Nakakagulat na plano? Liu, ano na naman ang pakay mo? May taong ng ahas, magpanggap bilang iba. Imitasyon kay Long Jun, Ray siya. Sinasabi niyo po na ang Dragon Lord ng Martial Temple ay peke? Hindi posible yun. Ang paggaya sa Dragon Lord ay napakabigat na kasalanan. Tama ka dyan. Ryu, sinasabi mong peke ako. Noong nakaraang araw, ang CEO ng High Energy Corp at Pangulo ng Azure Dragon Chapter ay nagbigay sa akin ng Dragon Sword. Anong ebidensya meron ka? Napeke daw ako? Si CEO Gao at Asher Dragon ay mga binayaran mo lang upang sa harap ng lahat ay magtanghal ng kasinungalingan. Exact. Ang salita lang nila ang ebidensya para patunayan ang iyong pagkatao. Kung ganun lang kadali, edi masasabi kong si Lord Ray, ang tunay na Dragon Emperor. Kuya, ano ba ginagawa mo? Tumutulong ka sa masama. Hoy pinsan, ikaw ang naloloko ng impostor na ito at bulag sa katotohanan. Ikaw ang kumakampi sa demonyo. Ha? Ito ay napakalaking iskandalo. Ang Dragon Emperor ay palihim na tao mula pa noon. Walang nakakakilala sa kanya ng personal. Kuya, wala ka na bang katwiran? Naghahanap ka ng problema. Hoy, matalino ang sumasabay sa agos. Panghuli kong babala sa'yo. Huwag mo nang tulungan ng impostor na ito kung may inis si Lord Ray. Malaking problema ang aabutin mo. Ikaw. Ryu, sasabihin mong binayaran ko, sina Sigaw at Azure Dragon. Nakakaharap mo ba sila ng harapan? Bakit naman hindi? Kuya Dongcheng, anong problema? Hindi makontak sina King Long at Boss Gao. Walang sumasagot sa tawa. Paano nangyari ito? Anong nangyari? Hindi na sila makontak. Yung dalawa, alam nilang mabigat kasalanan nila, kaya takot sumagot. Zhang Dongcheng, hayop ka. Dapat mong malaman, hindi magtatagal ang kasinungalingan mo. Mga kasamang journalist. Nakita nyo na ang tunay na pangyayari. Anong nangyayari? Ha? Bakit ganito? Basta lang hindi sila makontak. Liu, napakadumi ng palusot mo. Alam ko, hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan, hindi ka titigil. Si Zhang Dongcheng ay isang palamuning manugang ng pamilyang Shen. 5 taon na siyang. Tamad at umaasa lang, walang ambisyon. Nagtratrabaho lang sa konstruksyon, nagbubuhat ng mga materyales. Ang asawa niya, ihihiwalay na siya. Ganyang klaseng tao. Paano maging ang dakilang Dragon Lord na kilala sa buong mundo? Ha? 5 taon nang nagtatrabaho sa konstruksyon. Ito, parang hindi naman, katulad ng makapangyarihang Dragon Lord. Kung hindi kayo naniniwala, makinig kayo sa kanilang testimonya. Zhang Dongcheng. Walang hiya kang manugang ng pamilyang Shen. Naglakas loob ka pang magpanggap bilang Dragon Lord. Dapa ka na at humingi ng tawad. Bumalik ka na sa tamang landas. HMP, kung hindi sinabi ni Young Master Lei sa amin, hindi namin malalaman dito sa Jiangcheng. Si Zhang Dongcheng na ito, naglakas loob magpanggap bilang Dragon Lord. Mga taga-balita.
Si Zhang Dongcheng, sa pamilya namin, 5 taon siyang umaasa sa amin. Araw-araw naglalabat nagluluto o nagtatrabaho sa konstruksyon. Totoo yan. Kung sasabihin ninyong siya ang Dragon Lord. Kami sa pamilyang Shen, ang una sa hindi maniniwala. Tama, merong mga litrato siya. Naglalabat nagluluto sa amin. Merong video siya. Nagtrabaho sa konstruksyon. Ito ay isang Ganap na sinungaling. Imposibleng siya ang Dragon Lord. Ang pagpapanggap niya bilang Dragon Lord ay pagnanakaw ng kapangyarihan. Ito, isang malaking kalokohan. Zhang Dongcheng, maliwanag na ang ebidensya. Wala ka nang masasabi. Zhang Dongcheng, lumuhad ka na't aminin. Baka maawan ka pa, ni Lord Lei. Liu, ang kapal ng mukha mo, naninirang puri ka, sa Dragon Lord, alam mo bang ito ay krimeng malubha? Krimeng malubha. Zhang Dongcheng, magdadahilan ka pa? Tandaan mo, kahit magsumikap ka, ikaw ay tangi, asong nakakadena. Huwag mong kalimutan, sa Jiang Cheng, nandyan ang dati mong asawa. Hawak niya, ang inyong divorce papers. Lumabas ka, Shen Wanteng. Zhang Dongcheng, nandito na ang dati mong asawa. Ngayon, natatakot ka na ba? Zhang Dongcheng, nandito na ang ex mong asawa. Takot ka na ngayon? Wanting, Zhang Dongcheng. Naalala mo pa ba ito? paano ko makakalimutan? Shen Wanteng. Hindi ito simpleng away, ni away mag-asawa man. Tungkol ito sa kinabukasan ng dakilang siya. Huwag kang magpapaloko. Ate, huwag kang matakot. Sabihin mo ang katotohanan. Itong si Zhang Dongcheng, 5 taon sa Shen family. Palamuning walang ambag. Hindi Dragon Lord ng dakilang siya. Tama siya anak, ilantad mo siya. Ilantad ang tunay niyang pagkatao. Shen Wanteng, nagpanggap siyang Dragon Lord. Sinira ang kinabukasan ng pamilya ninyo. Isang kriminal na ganito kalala. Dapat mong puksain ang sarili mong kamay. Makapangyarihan. Pantay-pantay ang lahat sa dakilang siya. Ano ba ang makapangyarihan sa mga mata mo, Wanting? Ako bilang asawa mo, laging mali ang lahat ng ginagawa ko. Shen Wanting, ikaw ang paulit-ulit, sumira sa ating pagsasama. Ikaw ang patuloy, tumapak sa dignidad ko. Ikaw ang walang tigil, nanakit ng puso ko. Tandaan mo, wala ka kundi isang aso sa pamilya namin. Kung aso ka, dapat tanggapin mo ang papel mo. Ipagpag mo lang ang buntot mo. Huwag kang makiilam sa amo. Shen Wanteng, ano pang hinihintay mo? Sabihin mo na agad, ang katotohanan. CJ, sasabihin ko. Ang lalaking ito ay, siya ang aking dating asawa. 5 taon siya sa angkan ng Shen. Nagsikap ng walang tumanggap ng lahat ng pagsubo. Laging nag-aalaga sa akin. Ngunit palagi kong naramdaman, hindi siya karapat-dapat sa akin. Sapagkat, isang manggagawang buong araw. Sa konstruksyon ang kanyang trabaho. Paano niya makakasabay sa isang bituing tulad ko? Sa mundo ng negosyo, dapat ang lalaki ni Shen Wanting ay isang tunay na hari. Kaya, pinilit kong makipaghiwalay. Akala ko'y inalis ko. Isang sawimpalad na asawa. Isang lalaking, walang ambisyon sa hindi ko alam noon, na ang lahat ng tagumpay ko ay dahil sa kanyang pagsisikap. Siya ang lihim na kumakalinga at tumutulong sa akin. Ang dating asawa kong si Zhang Dongcheng, hindi nagsinungaling sa inyo. At hindi pek. Ako si Shen Wanting, nanunumpa sa aking buhay. Siya ang hari ng Martial Temple. Ang Dragon Lord ng Daxia. Ate, ano ang sinasabi mo? Walang utang na loob. Sinasuwi mo si Young Master Lei. Shen Wanteng, pangahas ka. Gusto mo bang mamatay? Shen Wanteng. Sige na nga, traidor ka pala. Ano ang ibig mong sabihin? Ang bawat salita ko ay totoo. Makakapagpatunay ako. Totoo ang sinabi ni Boss Shen. Si Zhang Dongcheng, 5 taong nagtiis sa angkan ng Shen. Ngunit siya, ang dakilang dragon ng Daxia. Zhang Dongcheng, siya ang tunay na dragon ng Daxia. Tama na, nalantad na ang katotohanan. Shen Wanteng. Alam mo ba, ang parusa sa pagsasawalang bahala, ito'y pagpatay sa buong angkan. Dahil krimen ito laban sa angkan, hindi ako magsisinungaling. Ang kasinungalingan, hindi maitatago ang katotohanan. Bagamat babae ako. Ang kinabukasan ng Daxia, hindi ko hahayaang mapunta sa tulad ni Liu na taksil. Bunso ng kidlat, ang ate ko, wala siyang kinalaman sa aming pamilya. Tama po si Bunso. Ang suwail na batang ito ay kanyang sariling desisyon lamang. Shen Wanteng, Panginoong Kidlat, anong gagawin natin? Shen Wanteng, sige, maghanda ka. Ipapakita ko sa inyo ang kapangyarihan ng aming angkan. Tatay, dumating ka rin, pagpupugay sa punong tagapangasiwa ng Daxia. Welcome po sa aming pagdating, dakilang lolo ng kidlat. Lake Xiong, bakit dinala mo ang hukbo mo sa pagbabalik? Ano nang balak mo? Sa ngalan ng punong tagapangasiwa ng Daxia, ay ipinapahayag ko na si Zhang Dongcheng ay isang huwad na dragon ng Daxia, mandurugay, isang impostor na nagpapanggap na Dragon Lord ng Martial Temple. Song Mingyu, Shen Wanteng mga kasabwat niyang lahat. Lake Xiong, hayag kang nanggugulo sa mataas na pwesto. Ginagamit ang kapangyarihan para sa pansariling galit. HMP. Hindi pa ba sapat na ang punong tagapamahala ng Literary Temple ay makakilala sa dakilang Dragon Lord ng Xia? Ikaw, ang peke. Deputy tagapamahala ka lamang ng Literary Temple, hindi punong tagapamahala. HMP, tigilan mo ang pagpapanggap kahit tunay kang Dragon Lord ng Xia. Ano naman ngayon?
Kung hindi ka tunay ayon sa deputy tagapamahala, hindi ka nga tunay. Ano, sasabihin mong hindi ako karapat-dapat maging tagapamahala? Naghahanap ka ng pantay na pagtrato? Makinig ka, ako ang katarungan. At higit sa lahat, nalaman ko na ang totoong nangyayari. Ikaw ay nakikipagsabuatan sa kaaway ng lalait sa dakilang siya, kasalanang dapat mamatay. Mga gwardya ng literary temple, umarap kayo. Lake Sion, hinahamon mo ang katotohanan. Sa puntong ito, handa ka ng mamatay, HMP. Kahit tunay kang Dragon Lord, wala akong pakialam sa lahat ng naririto. Sino mang hindi susuko sa akin, ay papatayin ko ng walang awa. Wala silang matitirhang libingan. Zhang Dongcheng, mamamatay ka ngayong araw na ito, pinsan. Dapat nang makinig ka kay Lei Shou, huwag kang sumuwi sa kanya. Ngayon natatakot ka na? Shen Wanteng, gagawin kita, mas masahol pa sa patay. Kahit mamatay man ako, hindi ako matatakot. Dongcheng, pasensya na. Walang problema, aalagaan ko kayong lahat. Zhang Dongcheng, huwag ka nang magpanggap, wala ka ng pag-asang mabuhay. Hoy, lumuhad ka na, magmano muna kay Lakan Lei, 100 pagmamano. Ang natitira, hintayin natin utos ni Lakan Lei. Di mo sasabihin. Si Zhang Dongcheng na walang kwenta, mga babaeng niligawan, magaganda naman lahat. Gaano man kaganda, mga laruan lang ni Lakan Lei ang katapusan. Zhang Dongcheng, sumuko ka na lang. Liu, akala mo ba panalo ka na? Mamamatay ka nang di mo pa alam. Halika. Para sa ating bansa, ang taksil na ito, arestuhin ninyo. Up! Dongcheng, wala na siyang pakundangan. Umalis ka na. Kuya Dongcheng, habang may buhay, may pag-asa. Umalis ka na, huwag mo kaming isipin. Sabi ko na, aalagaan ko kayong lahat. Hawak ko ang patalim, papatayin ko ang lahat, mga hamak na tao. Nangangahas kayong lumaban sa akin. Gago! Huwag ninyo akong susuwayin. Hindi sumunod sa utos, ang inyong buong angkan ay magigiba. May utos ang punong Panginoon ng kultura. Kami po, ay hindi maglalakas loob na sumuway. Sinabi ko na, hindi siya ang tunay na punong Panginoon. Walang punong Panginoon ng kultura. Ang Deputy Panginoon ang namumuno. Ano pang hinihintay ninyo? Sugod! Ako ang tunay na punong Panginoon. Narito ang simbolo ng kapangyarihan ng kultura. Pagpupugay sa aming punong Panginoon. Ano ang nangyayari? Imposible. Talagang imposible. Paano mo nakuha ang simbolong ito? Diyos ko! Si Zhang Dongcheng pala, ang Panginoon ng kultura at digmaan. Ang manugang ko pala, ang pinuno ng 2 templo. 5 taon akong nagtago para mahuli ang tunay na ahas na siyang mastermind. Nagkunwari ka lang, palibhasa, paimbabaw ka pala, isang malaking palabas lang. Tama ka, 5 taon kitang tiniis para mahuli ang mga kamalian mo. Ako ang punong Panginoon ng kultura, ilang dekada na akong namumuno. Sino ang maglalakas loob sumuway? Peke ang simbolong dala niya, hulihin ninyo siya. Ang dakilang templo ng kultura, ang simbolo ay kumakatawan sa Panginoon. Siya ang tunay naming pinuno. Gago! Gago ka! Ilang dekada na akong namamahala sa templo. Hindi nyo ako dapat SINUWAY. Mga tauhan kami ng templo. Sumusunod lang sa utos ng punong Lakan. Kayong mga traidor. Lake Sion, tigilan mo na ang paglaban. Nasaan yan ni Guardian ng templo? Narito po. Hulihin lahat. Up. Ang ulat na ito. Kayo po'y binabati, mahal na Dragon Lord. May balita mula sa mga Celestial Warrior. Inatake ang templo ng digmaan at ang inyong pamilya. Napatay ko na ang lahat ng salarin. Kayong mga walang hiya. Gago ka. Zhang Dongcheng. Mamatay ka na. Wanting, Dongcheng, pasensya na. huwag kang magsalita, Wanting. Hindi. Kailangan kong sabihin. Natatakot ako na kung hindi ko sasabihin. Wala nang pagkakataon pa. Nagsisisi ako. Ako. Talagang nagsisisi ako. Wanting. Wanting. One thing. Bilasin mo. Alis na. Bilasin mo. Zhang Dongcheng. Pinatay mo ang anak ko. Pinatay mo ang anak ko. Sumama ka sa akin sa impyerno. Kuya Dongcheng, kamusta na si Ate Wenting? Buti na lang at ligtas si Ate Wanting. Malalim ang tama ng patalim, pero naagapan naman. Wala na siyang panganib sa buhay. Buti naman at okay si Ate Wenting. Kuya Dongcheng, may gagawin po ako. Unan ako. Kuya Dongcheng, aalis na ako. Baka matagal akong mawala sa abroad. Kuya Dongcheng, nang itaga niya yun sa'yo. Nagdalawang isip ako. Siya'y walang pag-aatubiling sumalpok. Doon ko nalaman. Mahal ka pa rin niya.
Mas higit pa sa pagmamahal ko. Sana'y maging masaya kayo. Mingyu. Itong tangang to. Binibini. Malapit na ang oras. Kailangan na nating pumunta sa airport. Kuya Dongcheng, paalam na. Binibini. Binibini. Zhang Dongcheng. Lake Sayong. Nakawala ka sa piitan ng langit. Dragon Lord. Panginoon, may masamang nangyari. Nadakip si Ginang. Mingyu. Ano? Saklolo, may tao ba dito? Tumahimik ka. Lei Xiong. Paano ka nakawala sa piitan? Huwag mo akong pakialaman. Mag-alala ka sa sarili mo. Tatanungin kita. Sabihin mo, susugod ba si Dongcheng para iligtas ka? Bastos ka. Walang hiya. Ginawa mo akong pain para sawayin si Kuya Dongcheng. Binabati kita. Tama ang sagot mo. Ito ang paraan para maakit siya. Putang inang hayop na ito. Pinatay niya ang anak ko. Babayaran niya ito ng dugo. Si Lei Yu at ikaw ay karapat dapat mamatay. Tumigil ka. Hindi mo pa alam na mamamatay ka na. Hindi ba't mahal mo si Zhang Dongcheng? Hindi ba't iniibig mo siya? Sige, uunahin ko siya bago ikaw. At pagkatapos, gagawin kong abo kayong dalawa. Ibabagsak sa karagatan, ililibing sa lupa. Pipilitin kitang hindi magkita, magpakailanman. Ako na lang ang patayin mo. Si Kuya Dongcheng ang Dragon Lord. Ligtas siya. Mamamatay ka nang hindi mo alam. Siya ang Dragon Lord. Ngunit ako ang punong tagapangasiwa. 40 taon ng kapangyarihan. Kapag dumating na si Kuya Dongcheng, tiyak na mamamatay siya. Gusto kong makita. Mga sikat mong tagapagtanggol. Kuya Dongcheng. Mingyu, okay ka lang ba? Okay lang ako. Zhang Dongcheng. Ang bundok hindi iikot, ang tubig ang iikot. Ang tubig hindi iikot, ang tao ang iikot. Hindi mo inaasahan to. Mabilis tayong nagkita ulit. Talagang hindi ko inasahan. Hindi ka pa napupunta sa impyerno. Putang inang hayop ka. Hindi pa ako pumapasok sa impyerno para mauna ka roon. Anak ko. Tangi kong pag-asa. Lahat ng ginawa ko ay para sa kanya. Ingat na ingat ko siyang alagaan. Ayokong may masaktan sa kanya. Ngunit ikaw, ang pumatay sa kanya. Magbabayad ka ng buhay. Magbayad ng buhay. Ang hamak na buhay ng anak mong Leo. Hindi karapat-dapat pambayad ko. Nagkutsaban kayong mag-ama sa kaaway. Nanggigipit sa mga inosente. Mamamatay kayo't mapupunta sa impyerno. Walang katapusang pagdurusa. Gago ka. Nagsasalita ka pa ng ganyan sa akin. Mukhang hindi mo. Nauunawaan ang sitwasyon. 4 na tagapagtanggol. Patayin niyo ang hayop na to. Huwag mong hamakin ang Dragon Lord. Ang Dragon Lord ay hindi dapat hamakin. Ha 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 ha. Ngunit ako, hamak ko siya. Mingyu. Zhang Dongcheng. Tingnan mong mabuti, ang iyong minamahal. Handa ka bang mamatay siya? Pakawalan si Mingyu. Bitawan mo siya. Ano pa mang dragon o general ka man, sa harap ko ay basura ka lang. Ngayon, luluhod ka sa harap ko. Lumuhad ka. Huwag kang luluhod. Kuya Dongcheng. Huwag mong pagbigyan ang taong ito na salot sa bayan. Mingyu, huwag kang gagalaw. Ayaw mo pang lumuhod? Ang patalim ko ay walang awa. Bibilang ako ng 3. 2. Huwag mo siyang saktan. Luluhod ako. Ikaw na dakilang Dragon Lord, na makapangyarihan. Anong silbi nito ngayon? Sa harap ko, paabutin kitang lumuhod. Aray! Isang pa hindi pa nakaluhod. Lumuhad ka. Huwag kang luluhod, Kuya Dongcheng. May mga mahal ka pang tao. May dakilang siya kang dapat protektahan. Huwag mo akong intindihin. Gamitin niya ako para paluhurin ka. Magagamit niya rin ako para saktan ang dakilang siya. Huwag kang papayag. Huwag kang luluhod. Lumuhad ka. Zhang Dongcheng. Dongcheng, sa panahong ako'y nasugatan, ikaw ang laging nasa labas, nag-aasikaso para sa akin. Maraming salamat. Dahil sa akin ka nasugatan. Ang mga simpleng bagay na ito, nararapat lang gawin. Paumanhin. Ang paumanhing ito, ilang daang beses mo nang sinabi. Ngunit alam ko, kapag ang salamin ay nabasag, kahit paayusin, may bakas pa ring maiiwan. Noong araw na iyon, ako'y nagkamalay mula sa pagkawala. Ako. Nakita ko ang liham ni Song Mingyu.
totoo lang, mas bagay siya sa'yo kaysa sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Ang ibig kong sabihin, mabuting babae si Mingyu. 5 taon kanyang hinintay. Ang tapat niyang pagmamahal, bihirang-bihira. Dongcheng, bilang Dragon Lord ng Daxia, kailangan mo ng mabuti at mahusay na babae. Mag-aalaga sa'yo. Sa tingin ko, napakaganda ni Mingyu. Kung siya ang mag-aalaga sa'yo, panatag ang loob. Ate Wanteng, huwag kang mag-alala, nandito ako. Ulo. Mga ulat para sa Dragon Lord. Emergency sa hangganan. Hukbo ang sumalakay. Ipagutos sa hukbo, mag-shop ang lahat ng puwersa, magtungo ka agad. Labanan ang mga kaaway. Hindi maaaring hamakin ang Daxia.